pinakamataas na mogul ng mayaman. Kung makakakuha ako ng pabor sa sige na ito, hindi ba't makakamit mo na ang tagumpay ng isang hakbang? Ako ang pinakamagandang babae sa ating grupo, kung may makakausap man ng ganitong mahalagang tao, ako iyon. Tama na ang mga pangarap mo. Kailangan kong makuha ito. Anong ginagawa nyo? Ginoong tagapagsalita, saan galing ang napakaraming masamang balak nyo? Malapit nang umalis ang eroplano, maghanda na kayo. Sinabi niya iyon ng lubos na may halaga. Ganun na pa rin ang pakiramdam niya. Parang hindi siya gustong makipag-ugnayan sa mayayaman. Pero siya talaga. Ang ika-negatibo, 6 sasakyang lipad mula sa Jiangxi papuntang Mudu, na aalis na. Ang mga pasahero na hindi pa sumasakay, magdala po ng mga bagong inihanda, mga gamit at tiket. Mag-boarding na agad. Bakit may mga tao pang hindi nag-board? Ang bagal naman. Dahil dito, lahat sa eroplano. Kailangang maghintay sa kanya. Pakibawasan ang ingay. Baka siya'y isang espesyal na bisita, Fesu. Wala pang nag-check-in. Tama ang sinasabi mo. Ang pinakamahalagang tao, dapat huli silang magpakita. Narito na. Maligayang pag-check-in. Pasensya na. Nahuli ako. Siya ang mayaman na. Nagsigaw. Ngunit siyang nakita ay isang baho at lupaing tao. Sino ang pinagbigyan mo na magupo dito? Bakit hindi ako pwedeng magupo dito? Ito ay business class. Ang economy class ay nasa likod. Ayan na nga. Pinagawa ko sa sekretarya ko. Naihanda ito para sa akin. Ito ay ticket sa first class. Asan ang ticket? Ipakita mo sa akin. Hey, nasaan ang ticket ko? Huwag ka nang magpanggap, matanda. Wala kang pasasakay. Mag-undo ka na lang. Sandali lang. Sekretarya Su, hindi mo ba? Binigyan ako. Bigyan mo akong ibaba na lang. Agad, bumubulong ka pang parang masungit na ground staff. Akala mo ba bagay ka maging sekretarya? Tungkol dito sa suot ko, di ba? Hindi ako ground staff. Kakatapos ko lang mag-inspeksyon sa ibaba. Sabi nila para sa kaligtasan. Kaya ito ang suot ko. Tama na, huwag kang mag-inspeksyon. Tama ka ba? Tignan mo, ang hina ng iyong backpack. Dito kami, hindi kami tulad ng tren na mailinyang bakal. Mag-move ka na, hindi ka na bata. Isa-isipin mo kung wala akong pasaporte. Makakasakay ba ako ng eroplano? Walang pakialam si Tia. Makakasakay ba o hindi? Wala nang tiket ngayon. Kaya't umalis ka na. Hey, huwag galawin ang mga bagay ko. Ibinato ni Tia yan. Iyan ay mga bagay mo. Anong ginagawa mo? Secretary Su. Kalihim General Bokair, Su Yingying. Ito ang aming pinakamataas na boss. Malaking problema na si Xiaoyu. Anong nangyari? Ginoong Kalihim Su, ang taong ito ay ayaw umalis sa first class at nagugulo ang kaayusan sa eroplano. Naghahanda na akong palayasin siya, palalayasin pa. Ganyan kayo. Para sa mga pasahero ba ito? Pero wala siyang tiket. Ngunit gusto pa ring umupo sa first class. Sino ang nagsabing wala siyang tiket? Ginoong Ki, narito ang inyong tiket. Naiwan ito sa boarding gate. Dinala ko ito para sa inyo. Tingin mo, sinabi ko na sa iyo. Nandito ako sa first class. Talagang nasa first class. Paano ako? Nagtuturo sa inyo ng magandang serbisyo. Pasyente muna. Ganito kayo natututo. Kung kumalat ito, masisira ang reputasyon ng Daxia Airlines. Ginoong Su, alam ko nang mali ako. Humingi ka ng tawad. Ang dapat mong tawadan ay si Ginoong Ki. Pasensya na, Ginoong Ki. Ayos na. Sige, Xiao Su, magmadali ka na. Ginoong Ki, malapit na po ang lipad. Hindi ko na po kayo istorbohin. Kahit ang kalihim, kailangan pang personal na maghatid ng tiket. Hindi ba totoo na siya ay isang mahal na pasahero? Nagising ako. Naiintindihan ko na, napagkamalan akong, ngunit pala ay isang bata. Ano ang ibig sabihin nito? Tignan ninyo, sa eroplano, napakaraming media. Sige, sa palagay ko, si Sekretaryo Su, tiyak na ito ay para magtaguyod ng magandang imahe sa iba't ibang media. Kaya personal siyang bumisita para bigyan ang cute na ito ng tiket. Sige, sa palagay ko, ang bisitang ito ay tiyak na iba. Mangyaring dito, Ginoong Manager. Alaynan. Maligayang pag-akyat. Ginoong Manager. Siya ba ang bagong Ginoong Manager ng Boke Airlines? Si Zhengfeng ba ito? Akala ko. Siya pala ang AE. Grebe. Halos mauto na naman ako ng cute na ito. Ano nang ginagawa niyo dito? Puno. Malapit nang umalis ang eroplano. Babalik na kayo sa inyong mga trabaho. Mga Ginoo at Ginang, ang aming eroplano ay malapit nang umalis. Mangyaring bumalik sa inyong mga upuan. Ilagay ang inyong seatbelt. Salamat.
Mga pasahero, maligayang pagdating sa kahabaan ng flight natin. Naroon na ang ating eroplano sa paggamit ng level flight. Sisimulan namin ang serbisyo sa kapitan sa loob ng 3 minuto. Salamat, Kuya Cheng. Kailan ba nag-hire ang kumpanya natin ng ganitong kagandang babae? Ginoong Zeng, bago lang kayong nanungkulan bilang general manager. Marami kayong bagay na hindi pa masyadong alam. Ang pangalan niya ay Luming Yao. Siya ay mula sa ating kumpanya. Mga nangungunang tauhan ng serbisyo. Hindi lang maganda ang itsura, kundi mahusay din sa trabaho. Sinasabi mong mahusay siya. Tawagin mo siya dito. Gusto kong suriin ang kalidad ng serbisyo. Ang Ginoo ay dumating. Pasensya na po. Magandang araw po. Ano ang maitutulong sa inyo? Kahit po kasi ang safety belt ko. Tulungan mo akong magluos. Sir, pakiusap ayusin ninyo po. Sumangyon ako. Sir, pakiusap ayaw ninyong mapahiya. Isipin ninyo mabuti ito. Ako'y partikular na eroplano. Nagpapakilala ang bagong if. Pag-isipan mo muna kung gusto mo talaga umalis. Bantayan mo ang resulta nito. Bilang isang ACC, paggamit ng posisyon para makialam sa mga kasama sa trabaho. Sino ka ba para gawin yan? Ikaw ba talaga? Hindi kita kailanman kailangan malaman kung sino ako. Tatanungin kita, anong karapatan mo na mangharas ng mga crew? Anong pakialam mo? Matanda, huwag ka nang makialam. Halika. Narito ang 50,000 pesos. Kunin mo ito. Pumunta ka sa likod sa ekonomiya. Bibigay ako sa iyo ng 500,000. Umalis ka pabalik sa ekonomiya. May sakit ka ba? Naghahanap ka ba ng gulo? Bilang pangkalahatang manager, sa mga tauhan mo, na may ginagawang hindi maganda, hindi ito tama, di ba? Ayaw mo bang mabuhay, ha? Tito, siya ang aming general manager ng Bok Air. Napakalakas ng kapangyarihan. Wala kang kailangan gawin para sa akin. Maging masama sa kanya. Napakamakapangyarihan niya. Ang may kapangyarihan at impluwensya ba, ay pwedeng gawin ang lahat. Tama ka. May kapangyarihan at impluwensya. Maaari siyang gumawa ng kahit anong gusto niya. Ginoo, salamat sa iyong kabaitan. Ngunit, hindi mo na kailangang makilaho. Sa bagay na ito, nakarating na ako. Mag-resign ka na. Walang problema, hindi mo kailangang mag-resign. Hindi ako naniniwala. Walang makakagawa sa kanya. Kausapin mo ako. Ako ang general manager ng Bok Airlines. Ang chairman ay tiyuhin ko. Maliban kay Ginoong Ki, sino ang makakapagsalita sa akin? Ginoong Ki. Aling Ginoong Ki? Tito, hindi mo ba alam? Sa buong gusali, isa lang ang Ginoong Ki. Siya yung narco-primer rich man, ang may hawak na bahaging halaga ng mundo. Si Enlit Kailing yun. Siya nga pala, ikaw ba kilala siya? Tanggap lang. Matapos makalikas mula sa eroplano, dinala ako ng tito ko. Pupunta ako para makipagkita kay Ginoong Ki. Sa oras na iyon, ako ay magiging matagumpay. Ngunit siya ngayon, ay walang nakatakdang schedule para dito. At saka, ikaw, isang maliit na pangkalahatang manager. Ano ang karapatan mong makipagkita sa kanya? Siyempre, kwalipikado ako. Ibig sabihin, ikaw, anong batayan mo? Para sabihin na, wala namang ganitong ayos si Ginoong Ki. Dahil ako si Kiling yun. Ikaw mismo. Sinasabi mong ikaw si Ginoong Ki. Ginoong Zeng, dapat mong bigyang pansin ang epekto. Epekto? Anong epekto? Ngayong araw na ito, ang unang paglipad, lahat ng sektor ng lipunan ay nakatutok. Kapag kumalat ito, ay makakapinsala sa ating reputasyon. Xiao Chen sinasabi mo na may gagawin ka. Bakit palagi siyang nag-aalangan? Nakikita ko na itong assistant ng general manager. Hindi mo pa rin naiintindihan Ginoong Zeng, kung sakaling malaman ito ng chairman, huwag mo nang isama ang chairman sa mga kalokohan mo. Ang chairman ay aking tiyuhin. Sino mang mangahas na ipakalat ang aking mga bagay? Mukhang ayaw na nilang magtrabaho. Ginoong Ki, mas mabuti pang huwag na. Walang anuman. Natatakot kayo sa kanya. Hindi ako natatakot, nang aapi at nang lilinlang. Sa trabaho, nakikialam sa mga babaeng empleyado. Tulad ng taong ito, hindi ka karapat-dapat na manatili sa Bok Air. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba kayang palayasin ako? Tama ka. Ako si Kiling yun. Ipagbigay alam sa GUC. Sa loob ng 30 segundo, alisin mo si Zeng Feng mula sa kumpanya ko. Matanda. Mukhang magaling ka. Kung makakagawa ka ng isang tawag at maalis mo ako, ngayon agad akong lilipad mula sa eroplano. Hello. Ginoong Zeng. Nandito po ako para sa inyo. Nandito ako.
Hello? Ano? Tinanggal ako sa trabaho. Tinanggal ako sa trabaho. Nagmamaloko ka ba sa telepono? Ako ang general manager. Sino ang makakapagtanggal sa akin? Ikaw, matanda. Nag-uunahan ka pang magsagawa ng telepono para lokohin ako. Ngayon, ibabalik kita. Mga ginoo at ginang, ang ating eroplano ay nakakaranas ng malakas at tuloy-tuloy na hangin. Mangyaring bumalik sa inyong upuan, ay seatbelt ang inyong sarili at mag-ingat. Ginoong Zeng, ayos ka lang ba? Paano mo pinatakbo ang eroplano? Nahulog ako. Salamat, Tito. Mga ginoo at ginang, ako ang kapitan ng flight na ito. Ikinalulungkot kong ipaalam sa inyo, dahil sa pagtaas ng malakas na hangin, na nagdudulot ng bagyo, ang mga kalapit na paliparan ay hindi na ligtas na maabot. Nagpasya kaming magsagawa ng emergency landing. Mangyaring maghanda ang lahat ng pasahero. Emergency landing. Ano ang ibig sabihin nito? Walang anuman, walang paliparan na pwedeng landingan. Kailangan lang lumapag sa bukirin, parang pagkahulog ng eroplano. Ano? Kakaupo ko lang bilang general manager. Magsasakripisyo na ako. Pakiliman ng husto, ang aming piloto ay siksada. Siya ang pinakamahusay at pinakatatag na piloto. Siyempre naniniwala akong siya ay magiging idagdag sa amin. Sa ligtas na pag-ibaba, anong pinakamahusay na kupunan? Pag-ibada sa lupa ay katumbas ng hindi makalaya. Ano ang pagkakaiba? Maliit na ulan, maliit na ina, ayaw kong mamatay. Wala akong pakialam. Ako ang general manager. Mas mahalaga ang buhay ko kaysa sa inyo. Ipagbigay alam mo na, kailangan nating makahanap ng ligtas na lugar. Ilatag mo ako. Bakit ganyan ka makipagsalita? Ang buhay natin ay hindi na mahalaga. Ikaw, matanda. Alam ko na. Walang magandang mangyayari kapag kasama kita sa flight. Anong problema? Kapitan lang. Ipinanotify ko na siya na bumalik. Alam ko saan. Mas safely mag-landing. Copiloto, nakahanap ka na ba ng open ground? Ang thunderstorm ay patuloy na sumasabog. Kung hindi na makita ito, maaring mapanganib tayo. Ngunit kapitan, ang pinakamalapit, bukid na bukas ay 300 kilometro ang layo. Bago mawala ng langis, kung hindi na makita natin ang paliparan, pinaghahanda na namin pumili ng emergency landing. Sinabi ni Kapitan Ki, alam niya kung saan pwede mag-landing. Sa racetrack ng Tianhua sa Shanghai, mayroon doon, isang linyang runway na 3 kilometro. Totoo pangkat na mga kondisyon para sa paglanding. Ang lakas ng loob na maglanding sa isang racetrack. May mga kondisyon ba ito para sa paglapag ng eroplano? Ano ang mga visual na kondisyon ngayon? Ano ang sansa ng tagumpay ng emergency landing? Dapat alam mo na. Bukod sa paglapag doon, mayroon bang iba pang pagpipilian? Hindi talagang hindi dapat pumunta doon. Delikado. Anong ibig sabihin mas magandang lugar ka pa? Nasa Modao Airport ako. Naghihintay akong pumunta para makita si Gife. Hindi ko kayang mapawi ang pagkakataon na ito. Hindi mo narinig ba? Naka-lockdown na ang Modao Airport. Ano nangyayari sa tao na naghihintay sa airport para sa akin? Saan ako darating? At sila'y magdudulot ng panahon doon. Pakinggan mo ako. Magpunta tayo sa Tianhua Speedway sa Megacity. Ito lang talaga ang maaari nating gawin. Bumalik tayo papuntang Tianhua Speedway sa Megacity. Tianhua Speedway sa Megacity. Ang kapaligiran doon ay sumusuporta sa paglapag ng eroplano. Luming daw. Itong runway ay itinayo ayon sa mga pamantayan ng emergency landing. Maging kalmado sa paglapat. Talaga namang magaling kang manghay. Base militar na paliparan. Hindi alam ng tower ang ganitong balita. Paano mo nalaman? Dahil ang racing circuit na iyon ay akin. Nandito na kayo, Sekretaryo Hua. Ngayon si Ginoong Ki, nasa ika-6 na henerasyon na eroplano. Kailangan ninyong tiyak na pangalagaan ang kanyang kaligtasan. Kung mayroon siyang anumang problema, wala kayong susunodong tumatakas. Sasabihin nila sila, sa Tianhua Racing Circuit. Pumunta tayo para sumalubong sa kanila. Tito, mayroon ka pa bang circuit? Mga hilig noong kabataan. Sino ba ang walang mga kabataan na kapusukan? Talagang matapang ka magyabang. Ikaw pa ang may racetrack. Alam mo bang magkano ang kailangan? Para sa isang racetrack, hindi ito basta-basta parang isang paliparan. Ang aking mga ari-arian ay kumakalat sa buong mundo. Ito ay isa lamang sa mga bahagi. Lumabas, lumabas, huwag mag-alala, tiyak na makakalapag tayo ng ligtas. Tower, Magic City Tianhua Racing Circuit. May mga kondisyon para sa pagbaba? Naka-check na ang mga kaugnay na tala. Ang Tianhua Racing Circuit ng Demon City. Talagang natutugunan ang mga kondisyon para sa pagbaba. Ang galing, hindi tayo magliligtas ng biglaan. Naligtas tayo, huwag maging kampante. Ngayon, napakababa ng kondisyon ng panahon sa labas. Huwag na huwag papabayaan ang ating pag-iingat. Huwag kang mag-alala. Ginoong Ki, nandito na tayo.
Sa Tianshu ng Mudu, mga koordinado ng racetrack, ngunit hindi ko nakikita. Anumang ilaw o tanda, wala tayong paraan para bumaba. Papagilawin ko na sila ngayon. Pwede mo nang subukan. Titignan ko na lang kung paano mo nila i-off ang ilaw. Sikilingin ako. Ipahayag sa circuit. Ilang paso ngayon ang ilaw. Tatlo. Mga pasahero, nakapaglanding na tayo ng ligtas. Salamat kay Ginoong Ki dahil andyan ka sa eroplano. Kung hindi, delikado na tayo. Nagsasalita ako bilang kinatawan ng I-6 Kizai Flight. Salamat sa iyo. Salamat sa iyong tulong. Pasalamatan mo siya. Ano ang karapatan mong kumatawan sa akin para pasalamatan siya? Hindi pa kita sinisisi sa responsibilidad. Jin, kung ano ang iyong pangalan, sisihin mo pa ba siya? Kahit na siya ay naging batayan. Maliit na bagay, ang eroplano ay ligtas na bumagsak. Ito ay ipinapakita, walang problema talaga. Kayo ang naniwala sa mga sinungaling ng matandang ito. Ipinahinto niyo ang eroplano sa ganitong liblib na lugar. Maghintay kayo, hintayin niyo akong bumaba ng eroplano. Tingnan mo kung paano ko kayo ayusin. Ngayon, hindi ka na pangkalahatang manager ng Poke Airlines. Nag-aalala ako, ano ang magagawa mo sa kanila? Matandang tao, nandito ka pa rin sa akin. Nagdulot ka sa akin ng pagkaantala sa pakikipagkita. Kay Ginoong Ki, hindi ko pa nga ito naayos para sa iyo. Kung ayaw mong mamatay, dumapa ka at magpatira pa ng 100 beses. Maaari kitang patawarin. Kung hindi, huwag mong asahang makakalabas sa eroplano na ito. Hindi makakababa ng eroplano. Sige, maghihintay ako. Ayos. Talagang hindi ka natatakot mamatay, Huwag mong sisihin ako kung hindi ka nagkaroon ng pagkakataon. Iputol mo ang kanyang binti. Kung may mangyari, ako ang sasalo. Akala ko ba magaling kang magpanggap? Paano ito nagsisilbi ng hindi pagkakasuhan? Ipakita mo pa ang isa. Hindi ko talaga maintindihan. Ang imong matyaga nga balat. Pahirapan mo siya mag-act. Tigilin mo. Mag-iwan ka ng masama. Hindi ka pa ba sapat na umalis? Patawarin mo po ako, Ginoong Ki. Patawarin mo po ako. Patawarin mo po ako. Ang matandang lalaking iyon na tiyuhin ko. Siya pala ang chairman ng Poke Airlines Manufacturing Company. Alam mo bang si Kiki ay ang boss ko, tapos sasabihin mo sa harap ko na matanda na siya, kalihim hua. Hindi siya tiyak na isang chairman. Ang lakas ng loob mo't sumagot ka pa. Alam mo ba, dahil sa iyo, nagalit si Kiki. Tinanggal din ako sa trabaho. Tito, talaga pong hindi ko alam na siya pala ang chairman ng kumpanya. Aayos na ako nang paumanhin sa kanya. Huwag kang magpaalis, ha? Ikaw talagang gago. Bakit ko nga ba naging ganitong ulo na pamangkin? Ikaw, saan ka ba nagsusuot kanina pa? Wang Lide, mas mabuti pang sumama ka na sa pamangkin mo at umalis na kayo rito. Sakaling madumihan ang mga mata ni Kiki, ipaparamdam ko sa inyo ang pagkawala sa buong. Opo, agad ko pong dadalhin ang batang ito palayo. Umalis ka na. Ike, buti na lang at may mabuting kapalaran, ligtas at payapa. Kung hindi ako, ay mananagot sa lahat ng mangyayari. Isang maliit na problema lang naman ito. Ayos lang. Gabi na. Una nating asikasuhin ang mga pasahero sa eroplano. Ginoo Ki, napakalaki ng utang na loob ko po sa inyo ngayon dahil sa inyong ginawa sa eroplano. Kung hindi dahil sa inyo, nasa panganib ang lahat ng pasahero. Wala po iyon, isang maliit na bagay lang. May isa pa po akong pabor na gustong hingin sa inyo. Maaari mo ba akong pagbigyan? Ano iyon? Ikaw muna ang magsabi. Pwede bang tumulong ka bukas? Kunwari kang boyfriend ko, magpapanggap kang boyfriend ko. Pwede bang tumulong ka bukas? Kunwari kang boyfriend ko, gumanap kang boyfriend ko. Ang laki ng agwat ng edad natin. Kaya naman, bakit mo gustong kunin ako? Para gumanap na boyfriend mo? Ako ang panganay na anak ng pamilyang Lu. Ang kasalukuyang pinuno ng pamilyang Lu ay ang aking ama, Lu Mengyao, Lu Mengli. Wala kaming lalaking anak sa aming pamilya. Mengli, pinipilit ako lagi ni Papa na magpakasal at kumuha ng manugang na lalaki. Ayoko ring magpakasal, kaya tumakas ako.
hindi ko akalain na isa ka palang mayamang dalaga. Nakapagpustahan ako sa tatay ko na sa loob ng 3 taon ay makakahanap ako ng boyfriend at maipakikilala sa kanila. Pero yung mga inupahan ko na mga artista, pagkakita pa lang sa aking ama, ay natakot na siya agad. Sa tingin ko po ay may karisma kayo. Tiyak na mapaglalangan ninyo siya. Lu Mengli. Nakakatuwa naman. Pumayag po ako. Pumayag na kayo. Ang gandang balita. Pero kailangan kung ipaalala sa iyo, nagaganap ka bilang boyfriend ko. Siguraduhin gampanan mo ito bilang isang mayamang tao. Hindi na kailangang umarte. Mayaman naman talaga ako. Are, ang sinasabi ko ay yung tipong sobrang mayaman na tao. Nga, ako nga pala ay sobrang mayaman na tao. Naman, iyon ang dating. Pero sa tingin ko, may pag-asang tumaas pa rin. Isipin mo na lang, Meng Li, ang iyong net worth ay umaabot na sa milyon-milyon. Milyon-milyon. 30 milyon man lang. Bukas, dito kita hintayin. Walang palya. 30 milyon. Napakakunti naman ito. Paano natin ito gagawin? Aray, Mingyao, ano ba ang sinasabi mo? Isang mabuting, dalagang Lu ayaw maging naging flight attendant. Kasi, magkano ba ang kinikita ng isang flight attendant? Tingnan mo ako, nakapag-asawa ako ng mabuting asawa. Buwan-buwan, 100,000 piso ang aking baon. Tingnan niyo itong bag ko, limited edition na Chanel. 4 lang ang ginawa sa buong mundo, regalo sa akin ng asawa ko. Sige na, Ying, si Mingyao naman, ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Lu. Ang mga bag na gaya nito, marami akong kaya. Manahimik na lang kayo, hindi ko mamanahin ang mana ng tatay ko. Sa tingin ko, marumi ang perang iyon. Ikaw naman, mukhang hindi mo alam ang hirap ng buhay. Anong malinis o maruming pera? Kung ayaw mo namang magmamana ng ari-arian, okay lang. Sabi ni Tito Lu, maghanap ka na agad ng mapapangasawa mong lalaki at manganak ng anak. Ipamamana niya ang ari-arian ng pamilya Lu sa mapapangasawa mo. Tama. Pag nanganak ka na ng anak, kahit ano nang gusto mong gawin, magagawa mo na. Bakit hindi na lang siya ang manganak? Ate, wag na po. Ang paghahanap ng kapareha ay isang magandang bagay. Ipakikilala kita sa isang tao sa pagkakataong ito. Tiyak na magugustuhan mo siya. Huwag kang mag-alala, Mingyao. Ang taong ito sa pagkakataong ito ay matangkad, gwapo at mayaman. Kung hindi lang ako may boyfriend, pinapangako kong hahabulin ko siya. Huwag na kayong makialam. May boyfriend na ako. Ano? May boyfriend ka na? Sino ba ang binata na yan? Ipakilala mo naman sa amin. Ang boyfriend ko, medyo may edad na nga lang. Pero mayaman naman siya. Nag-appointment tayo ngayon. Dito, kaya tara na. Nasaan na kaya yung lalaki? Hay naku, ang hirap pakisamahan. Pinaghihintay pa niya kami, mga magagandang babae. Tawagan na natin siya. Hay, hindi ito. Bakit may tunog ng cellphone sa ilalim ng sasakyan? Bastos, ilahin niyo siya palabas. Tumayo ka. Hindi ako bastos. Hindi pagkakaunawaan. Manyak. Huwag kang magsisinungaling. Aba, bastos kang manyakis ka. Aba, ilakas ng loob mong titigan ang iyong aling lola. Ngayon, kami-kami lang. Ikaw ay, dadalhin namin doon. Ako, hindi ko talaga sinasadya. Hindi sinasadya. Ang mga salitang iyan, itabi mo na lang at sabihin mo na lang sa kanila. Tito. Meng Mingyao, kilala mo ba siya? Tito, bakit ka nasa ilalim ng sasakyan kanina? Doon sa ilalim ng kotse. Medyo maaga akong dumating. Wala naman akong ginagawa kaya. Umikot-ikot muna ako. Tapos hindi pa pala kayo darating. Kaya sinuri ko na lang ang sasakyan. Tito, hindi ba sinabi ko sa iyo na magsuot ka ng damit na para kang mayaman? Na tao, bakit ganyan ang suot mo? Nang dumating ka, di ba sumunod naman ako? Sa gusto mo, pinapasuot kita. Bilang isang mayamang tao na ang halaga ay 30 milyon. Na, huwag kang mag-alala. Ang aking personal na engineer ay may 30 milyong taunang sahod. Sinunod ko ang kanyang pananamit. Tiyak na tugma sa iyong hinihingi. Kuya, huwag ka nang maghambog. 30 milyong piso ang taunang sahod ng isang inhinyero ay nakadamit ng ganyan. Sinasabi ko ang totoo. Sa tuwing nakikita ko siya, suot niya lagi yan. Sinadya ko pa siyang hanapin para mahiram ang damit. 30 milyon ang taunang sahod niya. Ganyan ang karaniwang ayos niya. Mingyao, ang bastos na lalaking yan. Kilala mo ba? Siya ang boyfriend ko. Ano? Hindi. Nagsama ka ng isang mekaniko bilang boyfriend mo. Hindi. Mayaman pala siya. Ang yaman niya, 12 ng milyon. Haha. 12 ng milyon ang kayamanan niya. Bakit hindi ka naniniwala? Senior engineer ako. Anong senior engineer? Sa totoo lang, isang simpleng mekaniko ka lang naman. Mingyao, isipin mo ang iyong kalagayan. Ikaw ang panganay na anak ng mga Lu. Ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng kayamanan ng mga Lu. Tapos ang napangasawa mo ay isang mekaniko. Ang iyong kasintahan, angkop ba iyon? Anong hindi angkop doon? Gustong gusto ko siya. Sasama ako sa kanya. Kung hindi, hayaan mo na lang si Papa. Magkaanak pa ulit para magmana ng negosyo.
Mingyaw, ang katawan mo'y parang isang dalaga, pero ang tadhana mo'y parang isang katulong. Ang tanda naman ng lalaking nahanap mo, Eddie, ikaw na ang mag-aalaga sa kanya hanggang sa pagpanaw niya. Tigilan mo nga iyang mga pinagsasabi mo. Kung ano-ano na naman ang pinagsasabi mo, maaasar na ako. Kuya, kung totoo ang sinasabi mong may 10-10 milyon kang ari-arian, tapos noong una, mong nakita ang mga magulang ng girlfriend mo, bakit hindi ka nagdala ng regalo? Ang baba ng emotional intelligence mo. Luxia Ogo, bakit ka ganyan? May ganun pa bang humihingi ng regalo sa tao? Sasabihin ko sa tito kong pangalawa mamaya, nabastos ka. Uy, teka. Unang beses kong makikilala ang pamilya mo. Hindi talaga angkop na hindi magdala ng regalo. Naghanda na ako. Kuya, hindi mo naman kailangan gumastos ng malaki. Ayos lang. Kasi naman, boyfriend mo ako, di ba? Heto na ang regalo. Ting, tingnan natin kung anong mamahaling regalo ang ilalabas niya. Yung, Ying. Ang bag na ito, paano ito maihahambing sa hawak mo? Eksakto. Matandang lalaki. Ang bag kong ito ay Chanel. Limited edition sa buong mundo. 4 lang ang ginawa sa buong mundo. Aba, naglakas loob ka pang gamitin ang peking bag para lokohin kami? Paano naman magiging peking bag yun? Ito ang sekretarya ko. Kakaabot lang niya kahapon. Sekretarya, ikaw na isang hamak na mekaniko lang. Saan ka naman nakakuha ng sekretarya? At ko, tingnan mo nga kung sino ang mga taong kinukuha mo. Kahit hindi pa siya magbigay sa atin ng regalo. Bahala na nga, wala lang siyang easy. Pero ginamit niya pa ang peking gamit para lokohin tayo. Ibig sabihin, may problema ang pagkatao niya. Impossible. Tingnan niyo ulit ng mabuti. Ito ay kahapon pa. Pinagawa ko sa sekretarya ko. Naipadala ng diretsyo mula sa punong tanggapan ng Chanel. Sa pamamagitan ng eroplano. Paano naman magiging peking bag yun? So ang ibig mong sabihin, peking bag ang akin? Matandang lalaki, limitado lang ang bilang ng bag na iyan sa buong mundo. 4 lang dapat, pero ngayon 5 na ang nandito. Kaya ang iyo, paniguradong peke. Sa palagay ko, itong matandang ito, kumuha siya ng 4 na peking gamit para lokohin tayo. Huwag kayong mag-alala, tatawagan ko sila at tatanungin. CJ! Hello, Ginooki, may kailangan po kayo. Yung bag po na binili ko sa inyo kahapon, hindi ba ninyo sinabi na limited edition lang sa buong mundo? Na 4 lang, totoo po iyon. Ang bag na ito, 4 lang ang ginawa sa buong mundo, at nasa iyo na lahat. Bakit may 5 ako ngayon? Ang isa pa ay tiyak na peking bag. Sino ba siya? Ang lakas ng loob niyang sabihing peke ang bag ko. Kaya na pala niyang i-identify kahit sa telepono lang. Hay naku, ang pera ng mga manloloko ngayon, parang lalong madaling kitain. Hello, tawagan mo na lang ng taxi papunta rito. Siya. Yinging, kilala mo ba ang taong ito? Siya ang punong taga-disenyo ng Chanel, ang fashion icon na si Lagerfeld. Ganito, paniniwalaan niyo na rin kaya, ang mga bag na ibinigay ko sa inyo, ay totoo na, di ba? Impossible. Imposible kay Lagerfeld na magsalita ng insik, nga, matandang lalaki, hindi ko akalaing gagawin mo to, para lokohin kami, at naglakas loob ka pang maghanap ng taong magpapanggap na Lagerfeld. Mingyaw, minsan talaga hindi ko maintindihan kung bakit determinado ka. Grabe ang halaga ninyo sa matandang ito. Mingyaw, kung determinado ka talaga na makipagsama sa matandang lalaking ito, sasabihin ko kay Tito Lu, at hahayaan ko siyang ayusin ito. Pagtutulungan ninyong gawin iyon, paano ninyo nagagawa iyon? Tito, sinabi ko na sa iyo, para lang to sa palabas, para mapatahimik ko lang si Papa. Huwag ka na lang, magdagdag pa ng problema, pwede ba? Nagdala ako ng regalo para sa kanila. Bakit pa naging problema iyon? Mingyaw, tingnan mo nga. Nagkukunwari pa rin siya. Sa totoo lang, ang layo ng kanyang pagkatao kay Qin Xiao. Si Qin Xiaoxuan ay isang taong mapagbalakayo at manggagamit. Layunin niya lang naman ang kapangyarihan ng pamilyang Lu. Kaya niya ako habol ng habol. Paano ko naman nagustuhan ang isang taong tulad niya? Impossible. Na maging kami. Uy, Mingyaw. Darating na si Qin Xiao maya-maya. Makikilala mo muna siya bago ka magdesisyon. Ayan na siya. Nandito na pala kayo. Kanina lang, bigla akong nakaramdam ng pangangati na tumakbo. Kaya nauna na akong tumakbo ng ilang ikot. Nalate po ako, pasensya na. Ang Ginoo, siya siguro ang ama ni Mingyaw. Ang ulo ng angka ng mga Lu, tama ba? Magandang araw po. Matagal ko na po kayong gustong makilala. Oy, hello, siya ba si Qin Xiao? Ang bait naman niya, ano? Haha. Tito Lu, nag-overestimate na po kayo. Binatakin, mali po ang pagkakakilala ninyo. Ang taong ito po, hindi po ang pinuno ng angka ng mga Lu. Siyempre, bakit naman kaya magkahawak ang kamay? Nila si Mingyaw, si Qin Xiaoxuan, siya ang boyfriend ko. Ano? Boyfriend? Hindi ba't ang tatay mo yan? Magandang araw po. Ako po ang boyfriend ni Mingyaw. Hiling yun po ang pangalan ko. Mingyaw, kailangan mo akong bigyan ng paliwanag. Ano ba talaga ang nangyayari?
Naghahanap ako ng boyfriend. Kailangan ko bang magpaliwanag sa iyo? Mingyao, inabol kita ng matagal na, pero hindi mo ako sinagot. Tapos, bigla kang nakipagrelasyon sa isang matandang lalaki. Ano ba ang ibig mong sabihin? Nilalait mo ba ako? Oy, Xiao Qin. Anong klaseng salita yan? Tayong dalawa, magkasintahan naman tayo. Bakit parang panlalait? Manahimik ka nga. Wala kang karapatang makialam dito. Anong nangyari sa iyo, bata? Kanina ang bait-bait mo pa naman. Matandang lalaki. Sinasabi ko sa iyo, makipaghiwalay ka na kay Mingyao ngayon din. Kung hindi, ngayon din. Ipaparamdam ko sa iyo ang pagkawala sa Shanghai. Matandang lalaki ang taong yan. Ay ang panganay na anak ng pinuno ng Shanghai. Kung magagalit mo siya, tapos ka na. Sinasabi ko sa iyo, maging mabuti ka at umalis ka na. Umalis ka na. Huwag mong pilitin si Qin Xiao na makipag-away sa iyo. Matandang lalaki. Qin Xiaoxuan, ano ang gagawin mo? Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakaranas ng ganitong kahihiyan. Lu Mingyao, ikaw ang may kagagawa nito. Qin Xiaoxuan, nakalimutan mo na ba kung ano ang hanap buhay ng pamilya namin? Kung sakaling mga haskang saktan si Tio, hindi kita mapapatawad. Mingyao, talagang hindi ko maintindihan. Ang isang matandang ito, bakit mo siya ipinagtatanggol ng ganyan? Si Qin ay bata at mahusay. Saan ba siya? Kulang kumpara sa matandang ito, bata at mahusay. Ginagamit niya lang ang kanyang. Ang ama niya ay ang gobernador ng lungsod. Kumakain, umiinom at nagsasaya lang siya. Saan naman ang pagiging masipag at responsable ng isang kabataan? Kumusta naman kaya ang sulat? Kahit si Qin Xiao ay magaling din sa paglalaro. Tingnan mo. Si Qin Xiao ito, ang resulta nakakarating lang, 1 minuto at 43 segundo. Ito ay nasa top 10 ng buong kasaysayan ng paligsahan. At isa pa, at saka, malapit na ito sa antas ng profesional. Eh ano naman kung, nakakapagpahamak ang labis na paglalaro? Mingyao, paano mo naman masasaktan ng ganoon si Xiao Qin? Sino ba naman ang walang panahong nagrebelde noong kabataan? Xiao Qin, ang 1 minuto at 43 segundo na iyon, kahit na may pagkakaiba pa sa akin noong bata pa ako, may pagkukulang pa rin. Pero sa edad mo naman, maganda na iyan. Pero huwag kang magiging mapagmataas, marami ka pang kayang gawin. Naniniwala ako sa iyo, malayo ka pa sa akin. Matandang lalaki, buksan mo ng maayos ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Ang aking marka, nasa top 10 daw siya sa ranking. Top 10 lang naman. Ano nang ipangangalandakan doon? Top 10 lang naman. Matandang lalaki, ang laki ng pinagyayabang mo. Takbo ka nga ng isang ikot para makita ko. Hindi na kailangan tumakbo. Tingnan mo itong karatula. Ang una ay ang nakuha kong puntos. 1 minuto at 1 segundo. Hay! Dito sa itaas. Pero itong karerahan, lahat ng nakaraang puntos. Kaya pala, ikaw pala ang unang nakarating. Hindi lang ang una. Nung bata pa ako. Ang buong board na ito, puno ng pangalan ko. Matanda na ako ngayon. Ang tagal ko nang hindi nakakahawak ng sasakyan pang karera. Kaya lang kayo, nakapasok sa listahan. Lahat yan sayo. Matandang lalaki, may pera ka bang pang karera? Lahat yan sayo. Ikaw na mabaho ang amoy na mekaniko. Makakabili ka ba ng sasakyan pang karera? Huwag ka nang magpanggap. Nga pala, mga bisikleta pang upa. Pero hindi naman pwedeng gamitin sa karerahan. Mingyao, niloko ka ba ng matandang lalaking yan? Nilinlang kanya, puro kasinungalingan ang sinasabi niya. Huwag kang maniwala sa kanya. Naku, kuya. Huwag ka nang magkwento ng kung ano-ano, pwede ba? Nakakahiya kung malaman nila ang totoo. Talagang ako ang tumakbo para sa resulta na yan. CJ, magpaikot ka muna ng 1 beses. Tingnan natin kung ilang segundo ang kaya mong takbuhin. Matanda na ako ngayon. Hindi na ako makakatakbo ng mabilis. Duwag. Binabati kita, Ginoo King. Nasira mo ang record ng aming karerahan. Sa lahat ng panahon, ito ang iyong premyo. Wala akong pakialam sa premyo. Nasira ko ang record. Isulat ninyo ang pangalan ko. Tapos na. Ang com ay motive. Matandang lalaki. Nakita ninyo ba? Pang 10. Mingyao, ano na pa naman niya sa akin? Kuya, matagal ko nang sinasabi sa iyo. Ang pagyayabang mo ay mahuhuli rin. Ang pagyayabang. Ang mga record dito, matagal na hindi nababasag. Nabasag ko na. Ikaw, hindi na kailangan maging masyadong magulo. Iha, ipakita mo ang 10 pangalan sa tuktok ng screen. Lahat. Ito ay motibo. Ito ay 1-0 Audi Resort. Bakit puro? Pangalan ni Kilin yun? Bakit? Puro ang pangalan ng matandang lalaking ito. Impossible ito. Nakita mo ba? Impossible ito. Ikaw, matandang ungas ka. Paano ka nakalabas? Sa loob lang ng 1 minuto. Hindi ako naniniwala. Maniniwala ka ba? Nasa harapan mo na nga ang resulta. Napakagaling mo na ngang makapagmaneho ng isang entry-level na sports car. Para makamit ang ganyang resulta, kahanga-hanga na iyan. Entry-level na sports car. Tingnan mo nang mabuti ha. Ang kay Yimith King ay isang espesyal na Jaguar na binagong may malaking halaga. Milyon-milyong halaga. Ang cute mo naman. Nakita kitang nag-aayos ng sasakyan. Parang nasira mo na ang utak mo. Milyon-milyong halaga ang sports car na iyan. Sapat na para mabili ang buhay mo. Nakasakay na ako sa sports car na iyan. Hindi mo kaya ang galing na kailangan para mag-drive yan. Sino ka ba? Magsasabi ka pang hindi ko kaya? Bibili na lang ako ngayon ng isang mamahaling sports car. Mas mabilis yon kaysa rito. Tutulungan pa ba kitang makipag-ugnayan sa mga nagtitinda ng sasakyan? Pakitawagan mo siya para sa akin.
ang pinakamalaking negosyante ng mamahaling sasakyan sa buong Shanghai ngayon. Si Zhou Yukai. Siya ang matalik kong kaibigan. Kailangan ko pa kayang ipakiusap sa'yo na tawagan siya para sa akin. Ako na ang bahala. Aalis na ako. Binata King. Si Zhou ang matalik mong kaibigan. Sinasabi nilang ang kayamanan ni Zhou ay umaabot sa bilyon-bilyon. Ang mga pinakamagagandang sasakyan sa buong mundo. Mayroon siyang lahat ng iyon. Totoo nga kaya ito? Aba, syempre naman. Kilala mo rin pala si Zhou. Tawagan mo na lang siya. Gusto ko ring bumili ng sasakyan. O, matandang lalaki. Nababaliw ka na ba? Maglalakas loob kang tawagin si Zhou na Xiao Zhou. Hanggang ngayon ba'y magpapanggap ka pang walang alam? Sa totoo lang, medyo magkakilala rin naman kami. Anong masama kung tawagin ko siyang Xiao Zhou? Sige nga, sasagutin mo ba o hindi? Qin Xiao, hindi natin hahayaang maliitin ka. Nang matandang lalaking iyan, sugurin mo na, Qin Xiao. Huwag kang magpapaloko. Sa matandang lalaking iyan, na walang alam sa mundo. Ikaw, tumawag ka kay Zhou. At pagalitan mo siya ng gusto, para mapahiya ang matandang lalaking iyon. Tapos na, nagmamalaki na naman siya. Isang beses ko lang nakita si Zhou. Ni hindi nga kami nakapag-usap. Kung sakaling dumating siya, hindi ba ako nahuli? Bakit nag-off? Are, sayang naman. Sa susunod na lang, ipapakilala ko talaga siya sa inyo. Para makita ninyo siya. Nag-off na. Susubukan kong tumawag. Oy, Xiao Zhou, nasaan ka? May kakilala akong gustong bumili ng sasakyan. Pumunta ka rito. Tao. Oy, Xiao Zhou, nasaan ka? Bibili sana ako sa iyo ng sasakyan. Nasa Tianpo Research Shop ako. Alaynan, hintayin kita rito. Are, ang galing mo naman umarte. Anong inarte ko? Kanina pa, si Qin Xiao ay tumawag na kay Zhou, pero patay ang telepono. Tapos ngayon, paano mo naman nakontak? Sa tingin ko, ang bastos na mekaniko na iyan, nagpapanggap lang siya sa atin. Taya ko nga, hindi pa nga niya na-unlock ang cellphone niya. Nagsisinungaling lang siya rito. Parating na si Zhou Yukai maya-maya. Sa pagkakataong ito, hindi na kayo pwedeng hindi maniwala. Parating na siya. Sino ka ba? Maglalakas loob ka bang papuntahin si Zhou? Ako at si Zhou, magkaibigan na parang magkakapatid. Hindi ko nga magawang papuntahin mismo si Zhou. Anong karapatan mo para papuntahin mismo si Zhou? Nga. Si Zhou naman, nagbibilang ng bilyon-bilyon ang yaman. Paano naman kaya personal kang makikilala? Siyempre, siya ang pupunta sa akin. Ako ang nag-aasikaso ng napakaraming negosyo niya. Gusto na gusto niya akong makita. Pag-aasikaso ng negosyo Hahaha. Si Zhou ay nagtitinda ng mga mamahaling sasakyan. Mga mamahaling sasakyan na pang-uri. Ikaw naman, isang simpleng mekaniko lang. Ikaw pa ang mag-aalaga ng negosyo niya. Siyempre naman, itong mga nakaraang taon, sa kanya ko binili ang hindi bababasa. 20 hanggang 30 sasakyan. Are, ang yabang mo naman. Bumili ka raw ng 20 hanggang 30 sasakyan. Akala mo ba gulay lang ang binibili? Pingyaw, ako, talagang ayoko nang makinig sa kanya dyan. Sa mga pagyayabang niya, kung gayon, umalis na tayo. Hoy, bawal umalis, tingnan natin ngayon. Si Zhou Yukai, kung darating nga ba? Ginoo Zhou, dumating na siya. Ginang Zhou, bakit po kayo mismo? Ginoo Qi, matagal na tayong hindi nakikita. Paano naman? Nagtatakbo patungo sa matandang lalaking iyon. Agad-agad? Ginoo Qin, hindi ba kayo magkakilala ni Zhou? Nang lubusan? Tanong ng tanong, paano ko malalaman? Si Zhou, may tumawag sa iyo kanina. Isang binata. Paano ko i-off ang telepono? Baliw, lagi na lang yung mga taong hindi makabili ng sasakyan. Tinawagan ako ni Kalamidad. Kaya naman, sinagot ko na lang lahat ng tawag. Mali pala. Tinawagan kita. Paano mo nasagot ang tawag? Kaya ba nilang makipagsabayan sa inyo? Ako naman, isinama ko ang inyong numero. Sa whitelist ko, ha? Ikaw naman, ang galing mong bumati. Kaya pala maganda ang takbo ng negosyo mo. Ginoki, masyado niya na akong pinupuri. Anong sasakyan po ang bibilhin niyo ngayon? Hindi ba't kakadating lang ng isang Ferrari? Sa tingin ko, maganda iyon. Ipakita ninyo sa akin. Hay, sige po, swerte naman. Ang sasakyan, nasa bodega lang pala sa tabi. Aayusin ko na po yan. Nga pala, Xiao at Xiaoqin. Gusto ring bumili sa iyo ng sasakyan. Xiaoqin. Sino yon? Siya, kayo ba? Hindi ba kayo magkakaibigan? Magandang araw po, Zhou. Sino ka? Ako po si Qin. Qin Xiaoxuan. Si Qin Xiaoxuan ng pamilya Qin. Wala na akong maalala eh. Sabi ni Iki na bibili ka raw ng sasakyan. Anong sasakyan ang bibilhin mo? May Porsche 718 ba kayo? 718? Wala po. Mayroon ba kayong Maserati? Wala rin po. Ginoo Zhou, isang napakalaking negosyante po kayo ng sasakyan. Hindi ba ang sabi ninyo ay lahat ng mga mamahaling sasakyan ay mayroon kayo? Bakit wala naman pala? Iho, ang mga binibenta ko rito ay totoong mga supercar. Tingnan mo si Giki. Tingnan mo kung anong sasakyan ang binili mo. Ang sasakyan na gusto mo na 1 o 2 milyon. Wala talaga ako niyan. Sir, ang 1 o 2 milyong sasakyan, hindi pa naman supercar. Si Xiao Zhou, halos lahat ito ay mga mamahaling sasakyan na milyon-milyon ang halaga. Ha? Ang mahal pala. Kaya naman pala,
Ginoo Zhao, dito. Wala ang sasakyan na hinahanap ni King Shaoxuan. Wala rin. Ayoko na. Uy, kuyang. Kung bibili ka ng sasakyan na 2 milyon, dumiretso ka na lang sa 4 na shop. Huwag mo na akong hanapin dito. Nagsasayang lang tayo ng oras. Ginoo Qi, ang inyong in-order na. Le Ferrari ay darating na. Ginoo Qin, hindi ba ninyo sinabi na kayo ay magkaibigan na matalik ni Izu? Bakit hindi kayo kilala nito? Ito. Hindi ba ito halata? Si King Shaoxuan ay hindi talaga kilala si King Zhao. Panloloko lang pala iyon. Imposible naman. Si Binata King, hindi niya. Kami loluluko. O baka naman yung kanina na Ginoo Zhao ay peke. Nga. Yung tao pala, hindi naman talaga si Zhao Yukai. Hindi siya si Zhao Yukai. Sino siya? Aba, malay ko ba? Basta mo na lang, hinila ang isang tao rito. Hindi ko siya kilala. Ang galing. Unang beses ko pa lang siyang nakita. Ang tigas ng bibig mo. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Isang mekaniko ka lang naman. Maghanap ka na lang ng ibang tutulong sa iyo. Ang yabang mo naman. At bibili ka pa ng sasakyan. Isang Le Ferrari pa? Bumili ka na lang kaya ng bisikleta. Ginoo Qi, ang supercar na inyong in-order ay naihatid na po sa inyo. Gusto niyo po bang subukan ang sasakyan? Opo, ihatid niyo na lang po sa akin. Ay, ihatid pa pala? Ngayon, saan ka pa makakahanap ng pagsasakay ng bilihin? Ang yabang, walang pinaghahandaan. Si, Ma. Grebe, totoo ngang naihatid. Sa ating silid, 30 milyon ang halaga ng sasakyang ito. Ang matandang lalaking ito ay mayaman pala. Kuya, ang sasakyan na ito, ikaw nga ba ang bumili? Kuya, bakit? Bumili ka ng napakamahal na sasakyan? Ni hindi man lang kumurap, maganda naman ba ang sasakyan na ito? Hindi naman mahal. Marami akong ganyang klaseng sasakyan sa garahe ko. Marami pa nga akong mas magaganda. Impossible. Paano kaya ng matandang iyon makabili ng napakamahal na sasakyan? Hindi akin yan. Sa iyo kaya? Gusto pa akong guluhin ng matandang lalaki. Basta ang sigurado, hindi sa iyo yung sasakyan. Ikaw na isang simpleng mekaniko lang. Paano mo kaya mabibili ang ganitong klaseng mamahaling sasakyan? Kanina, inharap mo mismo ng matandang lalaki. Sa kanya po nabili ang sasakyan kay Ian Yezu. Anong karapatan mong sabihin yan? Hindi po ito sasakyan ng matandang iyon. Sinabi ko na, ang lalaking iyon kanina, hindi naman talaga si Zhao Yukai. Aba, kaya naman pala. Sinabi ko na nga ba, isang hamak na mekaniko lang pala. Paano ko naman kaya mabibili ang mamahaling sports car na iyan? Umupa ako ng artista para magpanggap na bibili ako ng sasakyan. Matanda, ang mga paraan mo ay lalong nagiging maayos. Ako'y tanga. Kanina lang, muntik na akong mauto-uto. Nang manloloko mong yan, pinatunayan na iyon ng matandang lalaki. Pero kayo, ang kukulit-kulit ninyo, anong karapatan ninyo para hindi maniwala sa matandang lalaki? Ano man ang sabihin ninyo, hindi ako maniniwala. Sige, hindi mo naman sinasabi kung sino ang may-ari ng sasakyan na ito. Ikaw ba ang bumili nito? Tawagin mo nga. Tingnan natin kung sasagot ito. Yixen, makinig ka ng mabuti. Hello, Lafa. Narito ako. Lumapit ka. Opo. Wow, ang sasakyan na ito. May ganitong feature pala ito. Ang pinakabagong modelo ng Le Ferrari ngayong taon. May idinagdag na voice command feature. Si Yaokin, hindi mo ba alam iyon? Hindi ko alam kung ano na naman ito. Kahit alam mo, hindi mo naman mapapatunayan. Nasa iyo ito. King Shaoxuan, hanggang kailan ka ba mag-iingay? Kanina pa pinatunayan ng matandang lalaki na kaya niyang tawagin. Tinawag ang sasakyang ito. Anong karapatan mong sabihin yan? Hindi ito sasakyan ng matandang lalaki. Anong lalaking iyon? Magugustuhan ang ganitong kulay rosas na sasakyan? Pakikialam mo pa ba ang gusto ng matandang lalaki na kulay? Bukod pa riyan, baka sakali. Ang sasakyan kay Izu, ang kulay rosas lang ang available. Kayo'y isa-isa, wala kayong alam. Ang alam nyo lang ay magsalita ng kung ano-ano. Tiyak na hindi sa kanya ang sasakyang iyan. Maliwanag naman na, ang sasakyan ng isang batang babae. Tama ka nga. Ito nga pala ay, sasakyan ng isang batang babae. Hahaha. Ayan, tingnan mo. Inamin na rin sa wakas ng matandang lalaki. Haha. Matandang lalaki, hindi na kaya pang itago, ano? Sa wakas, inamin mo na rin. Mingyaw, gusto mo ba ang kotse na ito? Gusto ko. Sa'yo na ito, para sa akin. Naman, subukan mong tawagin ito. Susubukan ko. Hello, Rafa. Hello, amo. Papunta na ako. Sumakay na po kayo, amo. Impossible ito. Hindi ako makapaniwala. Impossible ito. Hanapin mo. Kaninong sasakyan ba talaga yan? Nahanap ko na kay Binata King. Ang account na ginamit sa pagbabayad para sa sasakyan ay nasa pangalan ng Zengyan Group. Zengyan Group. Hindi ba tiyon ang pinakamayamang kumpanya sa Magic City? Ang kumpanya ba ito ni Young Master Key? Ibig sabihin ba, ang sasakyan na ito ay kay Young Master Key? Tama, sa kumpanya nga ni Young Master Key.
Hahaha, alam ko na. Sino pa nga ba maliban kay Young Master Key? Ang may ganito kalaking kayamanan, matanda, patay ka na. Ano nang nangyari sa Patay ka na. Ang account na ginamit sa pagbili ng sasakyan na ito ay ang card ni Enmith Key. Kaya't malinaw na, kay Enmith Key ang sasakyan na ito. Aba, sasabihin mo pang sa iyo ito. Si Panginoong Key. Aling Panginoong Key, sa buong mundo maliban doon sa isa. Sino pa ang mga ngahas na tawagin ang sarili na Panginoong Key? Ibig ninyo bang sabihin? Tama, siya nga. Si Kay Haoyu. Si Panginoong Key. Siya pala iyon. Oh, matandang lalaki. Nakinig ka na rin pala? Ang katanyagan ni Panginoong Key. Siyempre, anak ko siya. Pati ang pangalan niya ay ako ang nag-isip. Paano naman hindi malalaman? Hahaha. Kuya, hindi mo ba alam kung sino si Kishaw? Siya ang pinakamayamang binata sa Magic City. Pati ang pamilya namin ng mga Lu ay nagbibigay sa kanya ng respeto. Huwag mo siyang gagalitin. Sabi ko, anak ko siya. Kahit na inaway mo pa siya. Kuya, pwede mong di sundin ang ibang utos ko. Pero sa bagay na ito, sundin mo ako. Si Key Haoyu, wala siyang ginawa kundi kasamaan. At sobrang sungit pa. Tinawag na pinakamasamang binata sa lungsod. Kung marinig niya na sinabi mong anak mo siya, tapos ka na. Teka lang muna. Walang ginawa kundi mga kalokohan. Si Haoyu, ang batang ito, sa bahay ay sunod-sunuran. Paano naging masamang tao? Sunod-sunuran. Si Young Master Key ay may kapangyarihang kontrolin ang lahat sa Magic City. Nangahas ka pang sabihing sunod-sunuran siya. Nababaliw na. Nababaliw na. Sa tingin ko, ang matandang ito ay tuluyan ng nababaliw. Si Kishaw ang gumawa, pero kahit baliw siya. Sa tingin ko, itong matandang ito, sumapit na ang katapusan ng buhay niya. Ang ate ko ay nagmamakaawa na. Sumpain ang multo, napakamaalaga mo naman. Sa matandang ito, hindi niya naman mapapakinggan yan. Tito, totoo pong hindi ko pa naririnig ang pangalan ni Panginoong Key. Hindi po biro ito. Mingyao, maniwala ka sa akin. Si Key Haoyu ay anak ko nga. Mukhang sawang-sawa na sa buhay ang matandang ito. Hanggang ngayon ay nagsasalita pa rin ng mga kalokohan. Maglalakas loob ka pang magsalita ng ganyan dito. Hintayin mo lang ako. Tatawagan ko na si Panginoong Key ngayon din. Kapag dumating na si Panginoong Key, tiyak na mamamatay ka. Sino yon? Panginoong Key, hello po. Ako po ito. Si Xiao Qin. Oh, nasa Tianhua Speedway ako sa Shanghai. May isang matandang kaibig-ibig dito, na ipipilit na siya ang tatay mo. Ano man ang gawin naming pag-udyok ay hindi siya natin mapigilan. Ano? May taong nangangahas na magpanggap na ama ko? Ipaalam sa Tianhua Speedway na ay lockdown agad. Huwag hayaang makaalis ang sinuman. Patay ka na, matandang lalaki. Qin Shaoxuan, nagsumbong ka pa talaga sa harap ko. So what? Pagdating ni Panginoong Key, alam na niya ang iyong kawalang galang kay Panginoong Key. Baka nga, masama pa ang mangyayari sa inyong pamilya, Lu. Pagdating ng panahon, baka sakaling ipilit ng tatay mo na ipakasal ka sa akin, para lang maligtas ang inyong pamilya. Kung malaman ito ni Tito Lucas, malalagot ka talaga. Sinasabi ko sa iyo, layuan mo na ang matandang iyon. Swerte. Kuya, alam mo ba kung gaano kalaki ang kaguluhan na iyong nagawa, bago pa dumating si Panginoong Key? Aayusin ko ang pag-alis mo. Isasara ang karerahan. Bago dumating si Panginoong Key, walang sinuman ang pwedeng umalis. Walang sinuman ang makakaalis. Iiwas ka pa? Lumingyaw. Sumunod ka na lang at maging aking kasintahan. Maaari ko pang makausap si Panginoong Key para sa kapakanan ng pamilya Lu. Kung hindi, kayo ng pamilyang Lu ay maghintay na lang, kasama ng matandang ito. Qin Shaoxuan, ang kapal ng mukha mo, tumakas ka. Sino ang nagsabing tatakas ako? Kaibigan ako ni Xiaoqi. Binata Qin. Hindi naman ginagalaw ni Binata Qin si Binata Qin. Bakit niyo siya sinasaktan? Mga tauhan ba kayo ni Binata Qin? Kaibigan po si Binata Qin ni Binata Qin. Kaibigan. Kaibigan ni Binata Qin. Hindi ko ba siya kilala? Sino ka ba? Ang lakas ng loob mong tawagin ang iyong sarili na kaibigan ni Kishaw. Hindi. Totoo naman akong kaibigan ni Kishaw. Ang natanggap kong utos ay walang sinuman ang dapat lumapit. Sa exit na ito, Xiangxi, huwag ninyo akong sisihin. Sino ka ba? Anong karapatan mong harangan? Ang karerahan, aalis na ako ngayon. Tingnan natin kung sino sa inyo ang mga ngahas na humarang sa akin. Anong ginagawa mo? Ano ba yan? Ako ay nagsasalita. Hindi mo ba naiintindihan? Sino pa? Sino ang may siraang pandinig? Lumapit kayo. Kaya pala, si Haoyu ay nasa labas. Ganito pala ang ugali niya. Matanda. Nangahas kang banggitin ang pangalan ni Young Master Key. Gusto mo na bang mamatay? Kuya, bakit ka pa nagsasalita ng ganyan? Huwag ka nang magsalita. Ipagkakatiwala ko na sa akin ito, okay? Pasensya na ah. Siya ay parte ng angkan namin ng mga Lu. Mingyaw, bakit mo pa ginagamit ang pangalan ng angkan Lu para ipagtanggol siya? Nga, Mingyaw,
Hanggang ngayon ay, ipinagtatanggol mo pa rin. Ang matandang lalaking ito. Talaga bang gusto mong mapahamak ang Angkan Lu? Sasama ba ako sa kanya sa kamatayan? Hindi siya miyembro ng pamilyang Lu. Wala akong pakialam sa kanya. Miyembro ba siya ng pamilyang Lu? Mahal, huwag mo na uling tatawagin. Sa pangalan ni Qi Xiaoneng, papawiin ko ang buong pamilyang Lu. Sa mga nakaraang taon, si Qi Haoyu, ginamit ang pangalan ko, at nagpakalaya sa labas ng ganito. Mahal, ikaw. Ulitin mo nga. Wala ka namang halaga. Isang tuta ka lang. Wala akong panahon para makipagtalo sa'yo. Hintayin natin siyang dumating. Tingnan natin. Gaano siya kalakas ang loob. Hahaha. Ang cute mo naman. Ang galing mong magpanggap. Ako na ang bahala. Makakaalis ka pa kaya ng buo. Hintayin natin si Qi Xiao. Wala ka man lang. Na pagkakataong makapagmakaawa. Dumating na si Qi Xiao. Ay, nandyan na siya. Dumating na si Qi Xiao. Mingyao, lumayo ka na sa maliit na mahal na ito. Huwag kang makikisali sa gulo at madamay pa ang pamilya Lu. Tito, sabi ko na sa'yo, umalis ka na sana noon pa. Nandito na si Panginoong Qi. Ano na ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala, hindi naman babagsak ang langit. Naku, Panginoong Qi, buti naman at dumating ka na. Anong nangyari? Sino ang nagtanggal ng record ko? Isiniksik pa nga ng isa. Ako nga. Kumain ka na, ng lakas ng loob, nangahas kang sirain ang record ko. Hindi ko alam dati. Iyan po ang resulta ninyo. Kanina po sa track, may paglabag po ako. Ipapakancel ko na po iyon sa kanila. Ipapawalang bisa ko na. Mabuti naman at umamin ka. Yung tawag mo kanina. Ako po yun. May isang taong may sira sa ulo. Ang dumating sa pabrika ngayon. At sinasabi niyang siya raw ang ama mo. Ang tatay ko ay hindi na naglalaro ng sasakyan ng ilang taon na. Paano kaya siya makakarating sa circuit? Tama ka, kaya sigurado akong magnanakaw siya. Sisirain ko ang mga binti niya. Gustong-gusto kong makita kung sino ang kumain. Nang matapang na aso. Magiging interesado ako na siyang tandaan kung sino ang kumakain. Nang matapang na aso, sino ang mangangahas na magpanggap na tatay ko? Sino ang mangangahas na magpanggap na tatay ko? Magpanggap. Tatay. Ginoong Qi. Kayo, ano ang tawag niyo sa kanya kanina? Bingi ka ba? Siya ang tatay ko. Tiyo, talagang. Ngayon, dapat naniniwala ka na, di ba? Hahaha, tay. Sabi mo, nandito ka na. Hindi mo man lang sinabi, para maayos ko sanang may makuha sa'yo. Nagdaan lang ako para makita kung ano ang ginagawa mo sa labas. Ako. Sige na. Pagpipisan ko ka na lang mamaya. Anong sinabi mo? Para masira mo ang isang braso ko. Jin. Kiki, hindi ko napansin ang tunay na halaga ni Taishan. Ang dakilang tao ay may malaking puso. Nararamdaman ko na mali talaga ako. Ngayon lang natatakot ako. Hindi ka ba kahit saan nagmamartsa noong minumulto mo? Jin. Ki, talagang alam kong mali. Patawarin mo ako, Jin. Ki, narito ka bang ipahamak ang aking tatay? Papatay ka. Narito ka bang ipahamak ang aking tatay? Papatawarin ka. J ng J, alam ko na ang sala ko. Patawarin mo ako ng dahilang ito na lamang. J ng J, tao. Ihila siya. Turuan siya ng mabuti. Paano maging tao? Qi Xiao. Alam ko na ang aking pagkakamali. Qi Xiao. Kayo, kanina, hindi ba't medyo marami kayong nasasabi? Nagkamali kami. Ayos na. Dahil sa inyo, na bata pa, ituturing na lang na wala na. Ngunit kung malaman ko ulit, na inaapi ninyo si Mingyao, hindi ko kayo patatawarin. Ginoo Qi, hindi na kami mangahas muli. Ngayon ay naniniwala na, sa aking pagkatao, di ba? Tiyuhin, talaga palang ikaw ay, bobo. Matagal ko nang sinabi sa iyo. Papa, hindi ka kadalasang dumating dito. Gusto kong ipagpalaya si Huaan, upang magtakda ka ng iba't ibang lugar. Sumunod kang sa akin, may bagay akong ipagbigay diin sa iyo. Lahat ng hindi kasali ay umalis na. Ay kami na ang maglalakad ng sarili namin. Uziset ay 666. Ikaw ay gumagawa ng mga bagay na iyon sa labas. Narinig ko na lahat, gumagamit ka ng aking pangalan, para maging mapaghambing sa labas. Talaga bang walang hanggang kasalanan? Papa, ano bang sinasabi mo? Saan naman yun ay perwisong kalumnaya? Wala akong ginawa. Sinabi nila sa akin na ikaw ay Prinsip ng Magic City. Hindi ako naniniwala. Hindi ko akalain. May iba ka palang mukha. Sa labas. Tay, maaari kong ipaunawa lahat. Ipakaunawa. Magandang. Sige, ipaunawa mo sa akin. Ang pag-lockdown ang racetrack. Walang dahilan na pananakit sa iba. Sinong gumawa nito? Hindi ko alam. Giyag. Nisho. Anong nangyari sa iyo? Naging away ka ba ngayon sa mga tao sa driver? Sinuhan ka ba nila? Sino ang pinagbigyan mo? Hindi ba kayo pinagutos? Ang gawa ko, to. Hahaha, tatay. Nakita mo ba ang sariling kanyang gawain? Pero huwag kang mag-alala. Magiging mabuti ko siyang iaahit kapag pabalik namin. Nararamdaman mo na lang kung gaano ka kamahal dito. Ganito na lang. Dadalhin kita magbarkada. Ikaw, bata. Akala mo ba ako ay nagkaka-Alzheimer na? Kneel down ka. Dahil alam mo na, hindi na ako magpapanggap. Hindi na magpapanggap. Mayroon ka bang nararamdaman ngayon? Sobra na iyan. Saan mo naman nasabing sobra ako? Sa harap ng mga tauhan ko. Pinaaral mo ako. Pinahiya mo ako. Paano na ako sa susunod? Paano?
Nagsasamantala ka sa aking reputasyon. Nagmamatigas ka sa labas. Walang batas. Nakakasama ka pa. Huwag naman sanang mag-exaggerate. Nag-enjoy lang ako. Medyo lang naman. Hindi naman kasing grabe ng sinasabi mo. Saka ikaw pa ang tatay ko. Sino ang may lakas ng loob na magsabi sa akin? Hanggang ngayon hindi ka pa. Nagsisisi, di ba? Sasabihin ko sa'yo. Kung magpapatuloy ka sa ganito, syempre, ikaw ay mapapahamak. Huwag mo akong takutin. Alam ko ikaw ang tatay ko. Ginagawa mo ito para sa ikabubuti ko. Ngunit ang mga lumang ideya mo ay lipas na. Ikaw na suwel. Ang pinaghirapan ko, na yaman, hindi mo basta-basta masisira. Sige na, huwag ka nang magalit. Pahinto ka na, alam kong ikaw ang aking tatay, at ginawa mo lahat para sa akin. Ngunit naging malaki na ako, may sariling pagkakataon na alamin ko. Paano pa? May maraming negosyo ka pa. Anong masama kung laro lang ako? Kihaoyu. Tatanungin kita ulit sa huli. Alam mo ba ang iyong pagkakamali? Ayos. Alam ko na ang aking pagkakamali. May kailangan pa akong gawin. Una na ako. Tumayo ka dyan. Ano pa ang ibinigay mo sa akin? Mula ngayon hanggang paano? Lahat ng iyong credit cards at account. Magiging frozen lahat. Ikaw ang mahilig maglaro. Titingnan ko kung paano ka maglalaro. Hindi ka na makakaplay, hindi kita pinipilit. Nagliligtas ako sa'yo. Kung ipagpapatuloy mo ito, baka mawasak ka sa huli. CJ, ikaw ang tatay ko. Anong gusto mong mangyari? Wala akong pakialam sa'yo. Ngunit baka kailangan mong ispaalalahin ako. Tama akong mapapinilit hanggang sa magalit. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ko alamin kung ano ang aasahan mo sa akin. Ikaw na talaga akong anak na labag sa ina. Tito, huwag kang magalit ng masyado. Si Kishaw, bagamat may kaunting pagkarebelde. Pero, ilang taon na siya para maging rebelde. Rebelde pa rin siya. Ay naku, huwag mo akong pag-usapan lang. Ay naku. Sa ganitong edad mo na, hindi ka pa rin tumitigil sa paghahanap. Maglalaro ba ang batang babae? Ha. Ako kilala kita. Si Lu Mingyaw, ang anak paborito ng pamilya ni Lu. Hindi ko akala. Gumugulo din ang mga tao sa pamilya ni Lu. Sasabihin ko sa iyo, magustuhan kong maging nanay mo. Nagising ka na ng sobrang dami. Si Kiser, nagkamali kang paniwalaan. Ako ang humingi kay Ginoong Ki para sumayaw. Kayo lang po ay nagpapahayag. Ipasa mo sa akin. Umalis ka. Ano bang kabastusan ito? Anong nangyari kay Kishaw? Sino ang nagpasama ng loob sa'yo? Sino pa ba? Siyempre, tatay ko. Ngayon sa racetrack. Sa harap ng napakaraming tao, pinahiya ako at pinigilan ang aking bank account. Talagang nakakapagod ito. Huwag magalit, Kishaw. Ang tatay mo ay luma na. Hindi niya naiintindihan ang sa ating mga kabataan. Para sa pamumuhay, pumunta tayo ng alak para humabol. Nag-isip niyang i-freeze niya ang aking account para siya ay makapangasiwa sa akin. Tanga! Si Kihaoyu dito sa Modoo, nakalipad ng maraming taon. Maaari pa rin siyang makontrol. Ginoong Ki, bakit hindi tayo maglaro ng mas malaki? Siyempre, maraming pera ang tatay mo. Maaari tayong gumawa ng kahit ano. Sapat na iyon para mag-enjoy tayo ng ilang sandali. Ibig mong sabihin, Ginoong Ki, naiintindihan mo. Sa kahit anong mangyari, hindi ka naman papansinin ng tatay mo. Walang magagawa sa'yo. Mas mabuti pang samantalahin natin ang pagkakataon. Sa oras na iyon, hindi na siya makakagalaw. Sige, ganun na nga. Gusto kong makita, ano ang magagawa ng tatay ko sa akin. Mabuksi. Hey, Kishaw, may ibinibigay akong gawain sa'yo. Agad kang pumunta sa Yemo Kingdom. Tulungan mo akong makipag-ugnayan. Sa Hengwei family, gusto ni Kishaw na makipag-ugnayan. Kakayahan ng pamilya Yokoy. Kunin muli ang bahagi ng Ki. Magsalita ng mas mababa. Ang mga bagay ay nagiging lihim. Ha. Halika na. Account ng boss na binata. Nasunod na ayon sa inyong utos. At na-freeze na. Pero ano? Pero kanina, ang binata ay naglipat ng malaking halaga mula sa kanyang personal na account. May malaking galaw na. Gaano karaming naipasa na? 100 bilyon. Ano ang balak niya? Boss, kailangan bang magpadala ng tao? Bantayan ang binata. Natatakot ako sa kanya. Ayos na. Dahil naglakas loob siyang gawin ito, hindi niya ako masyadong pinahalagahan. Tito, huwag ka masyadong magalit. Sisisihin mo ako. Sa mga nakaraang taon, abala ako sa negosyo. Nakaligtaan ang edukasyon kay Haoyu. Kishaw, nagtagumpay tayo ngayon. Sobrang daming pera, sapat na ito. Mag-enjoy tayo ng todo. Nag-enjoy ka, akala mo ba? Naglaan ako ng napakaraming isip para makakuha ng 100 bilyon. Para lang mag-enjoy. Kishaw, ano ang balak mong gawin? Hindi naman siya ang pinaka-interesado sa pamilya Ki. Hayaan mo siyang, mismo ang makakita kung paano. Naagaw ng kanyang anak, ang pinakamahalaga niyang negosyo. Kishaw, ganito ang gagawin natin. Baka naman medyo labis na ito. Kung sakaling magalit ang tatay mo, talaga bang magagalit siya? Sa mga taong ito, nasa labas siya ng negosyo. May pagkontrol ba siya sa akin? Ngayon na bumalik siya, para bang siya ang nag-uutos? Iyon na, tama si Sir Ki. Dapat ipakita natin kay Daddy. Hindi ka kaguluhan. Pumunta ka.
Sir Kay, tutulungan mo talaga akong gawin ito. Ito namang negosyo ni Daddy. Kung sakaling malaman niya. Ay naku, anong ibig sabihin kung malaman niya kung siya ay tapos na sumira sa aking account sa bangko? Hindi na siya maaaring masaktan ng aking galit. Paano pa nga naman? Ito ang mga bata ni Key. Ang negosyo talaga ay akin. Hindi lang ako. Nakakuha ngayon ng aking sariling bahagi nito. Pero si Chairman Kai, ang kapangalan niya sa mudu ay hindi maliit. Ano kaya ang gagawin natin? Baka makapagdulot ng problema. Ano nang ikinababahala mo? Ang Hengwei pamilya ng Night Demon Country ay nandito na sa mudu. Basta't masira natin ang pangunahing negosyo ng Key pamilya. Kahit anong gawin ng tatay ko para ayusin ito. Huli na ang lahat. Kishaw. Kaya magkano ang makukuha natin na bahagi? Huwag kang mag-alala, basta't maayos ang lahat. Hindi kami pahihirapan ng mga benepisyo ninyo, ngunit kailangan kong sabihin sa iyo, sundin ang plano kong gawin. Huwag kang magpatuloy ng masama. Mukhang may malaking galaw si Ginoong Ki, ngunit tila may malaking galaw si Ginoong Ki. Kamakailan ay nag-ugnayan siya sa ilang malaking customer. Tiningnan niya ang pangunahing negosyo ng kumpanya. Ano nga ba talaga ang kanyang plano? Mukhang balak ng binata na ibenta ang mga pangunahing ari-arian ng kumpanya sa mababang presyo upang pababain ang halaga ng grupo. At parang nakipag-ugnayan din ang pamilya ng Night Demon Kingdom kay Binatang. How you? Talagang gusto mong dumating sa ganitong sitwasyon? Gusto ba ng boss na gumawa ng ilang hakbang kung magpapatuloy pa ang binata na ito? Mukhang mapapahamak siya. Walang kailangan. Dahil kung talagang gusto niyang gawin ito, pataasan mo siya. Titingnan ko nga, hanggang saan kaya niya, boss, ang mga taon ni Hao Yu. Napakadali ang buhay niya. Nararanas niya na lahat ng bagay ay dapat niyang makuha. Wala siyang pinaghirapan. Ngayon, hayaan siyang maranasan ang lasa ng kabiguan. Ano ang gagawin natin sa pagkatalo ng kumpanya? Ang pagkatalo ay pansamantala lamang. Basta't si Hao Yu ay matututo mula dito. Lahat ng ito ay magiging sulit. Tito, anong plano mo? Bukas ay ang pagsusulat ng board meeting ng corporation. Siguradong may paraan si Hao Yu. Susundin niya ang board meeting ng corporation. Kung seryosohin niyang sumama kay Hao Nu sa pamilya niya, bibigyan ko siya ng leksyon. Ginoong Ki, ang halaga ng stock ng grupo namin ngayon ay patuloy na bumabagsak. Killing yun. Mga gawa ng anak mo ito. Ang laban mo sa anak mo ay walang kinalaman sa amin bilang mga shareholder. Bakit ako ang dapat magbayad kasama mo? Tama. Kailangan mo kaming bigyan ng paliwanag. Paliwanag. Kunti. Anong paliwanag ang maibibigay ko sa iyo? Simula ng anak mo. Simula mong sumalakay kay Kishay, naubos na akong tiglibot na tiglibot. Naubos na akong tiglibot na tiglibot. Kailangan mong ibalik sa akin ang pera. Phew, tiglibot na tiglibot. Sige, ibibigay ko na nga. 3 bilyong ibabalik ko sa iyo. Ngunit kukunin ko ulit ang iyong bahagi sa Key Corporation. Simula ngayon, wala ka ng kaugnayan sa Key Corporation. Sumasang-ayon ka ba? Bakit naman? Ibig mong sabihin ay, kumikita ang Key, makikinabang ka sa dividendo. Kapag nalugi ang Key, wala kang kinalaman. Saan ba sa mundo may ganitong magandang pagkakataon? Sekretaryo Dong, nandito, ayusin mong ibalik sa kanya ang 3 bilyon. At pagkatapos ay palayasin siya sa board. Ikaw. Sino pa ang gustong maging katulad niya? Killing yun. Ikaw, ganyan ka pa rin kaangas, ah? Walang ulan su. Sino ang pinagsasahalain mong pumasok? Bakit ako pwedeng pumasok? Hindi ba pwedeng pumasok? Tama lang. Ako rin. Ay isang tagapaghanda ng grupo ni Ki. Magalit. Ikaw ay hindi kailanman, kundi isang mamumuhunan. Bakit? Nakakamit mo ang ari-arian. Hindi kita pinagbibigyan. Ngayon ang ari-arian mo. Kay corporation. Siya, anak ni Kiling yun, ay nagdudulot ng panganib sa interes ng kumpanya. Humihingi ako ng pagtanggal kay Kiling yun sa posisyon bilang chairman. Si Kay Hao Yu ay may malaking plano na agawin ang Key Corporation. Resulta, nagpadala lang kayo sa akin. Dito, Kiling yun. Huwag kang masyadong marahas. Anak mo ba talaga? Ikaw pa rin ba yung walang makakumpiti? Ikaw ba ang pinuno ng Key? Ang anak niya. Nasa labas siya na nagkakagulo. Patuloy na bumabagsak ang presyo ng stock ng kumpanya. Naiinis na ang mga shareholder sa iyo. Ito ang sasabihin ko. Ngayon, dahil nandito ako, hindi siya babarilin. Pagkasala. Magandang ideya. Sino pa ang walang kontento? Magpakita ka na ngayon. Bago siya, mag-ihablot kasama niya ang kitlan. Kayo mga tao. Hindi ba tayo manonood na lang? Habang si Kiling yun ay sinisira ang kumpanya, Ginoong Wang, Ginoong Ki. Ang tagapagtatag ng Key Group. Ano ngayon? Kung tagapagtatag tayo? Kumpanya. Halos sinira na ng anak niya. Nandito pa siya. Nagmamagandang tao.
Nag-aasta ng mayabang. Sinasabi ko sa inyo. Ngayon. Kung hindi, tanggalin siya sa posisyon bilang chairman. Bukas. Ang inyong mga stocks ay magiging piraso ng papel. Ginoong Wang. Sinasabi mo, ang Ginoong Qi ay nananakit sa interes ng kumpanya. Naging iniisip mo ba iyon? Si Gigi ang nagumpisa mula pa. Siya ang nagtayo ng Gigi Group hanggang sa kung saan ito ngayon. Gigi. Talaga bang kayang kunin muli ang Gigi Group? Anong bagay ka? Ikaw na ang susunod. May sasabihin ka ba? Siya ay aking. Ang sinasabi niya ay ibig kong sabihin. Talagang bumabalik ka sa dati. Pumapayag ka pa sa isang babae na magsalita para sa iyo. Sinasabi ko sa iyo, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Kung hindi ay walang problema. Ngayon mismo kita ihagi sa labas ng conference room na ito. Jin. Wang, narito ka ngayon. Si Lucky Xiao ay nagmamay-ari ng iyo. Kung si Qi Xiao, tama na. Huwag kang makialam sa mga kalokohan mo. Wala akong kinalaman kay Qi Haoyu. Si Qi Haoyu ay isang taksil. Siya ang dahilan kung bakit pinalaki ni Kiling Yun ang isang ahas. Ngayon siya ang nagdurusa. Talaga ba? Nagsasalita kang patpat. Sinabi mo na walang kaugnayan si Qi Xiao sa iyo. Kung ganoon, saan nakuha mo ang mga ahensya na iyon? Huwag kang magbigay ng mga bulong. Ang aking ahensya ay nakamit ng legal at tamang paraan. Hindi mo ako pwedeng ipagtanyag. Kung legal at tamang paraan, maaari mo bang ipakita ang detalyadong tala ng paglipat ng bahagi para lahat ay makumbinsi? Ikaw, ayos na. Ang basura ay basura lang. Mabilis na umalis. Ginoong Qi. Pumunta ka dito. Kumbinsihin ang ibang mga direktor nang dahil sa isang batang babae. Napahinto ka sa pagsasalita. Qi Xiao, pasensya na, nagkamali ako. Umalis ka. CJ. Hindi ko akalain na ang tagapagmana ng pamilyang Lu ay medyo may kakayahan pala. Haoyu, tapos ka na ba sa kalokohan mo? Tatay, tingnan niyo naman ang sinasabi niyo. Ako'y nagtatrabaho para sa pamilyang Qi upang makamit ang mas malaking benepisyo. Ginoong Qi, kami sa pamilyang Hengwei. Nagustuhan ko ang negosyo ng pamilya Qi. Sana matuloy ng mabuti ang ating pakikipagtulungan. Sana matuloy ng mabuti ang ating pakikipagtulungan. Pakisha. Alam mo ba ang plano ng pamilyang Yo? Anong plano? Narito ko na ito sa isip ko. Papa, huwag na nating pabayaan ang pagpapasya. Alam mo rin ang kapangyarihan ng pamilyang Yokao. Magkasundo tayo sa kanila. Para sa atin ay magiging mabuti lamang. Nag-disappoint ka talaga ako. Anong iniisip mo? Na mga maliliit na gawain mo ay makakatulong sa akin na kontrolin ang pamilyang Qi. Ang pamilya ni Qi ay ibinigay sa akin. Patyano kayo? Ibinigay ko sa iyo. Ano bang masasayahan mo? May suporta ng pamilya ni Hozumi. Maaari ninyong kumain ang pamilya ni Qi. Anong hindi? Ang pamilya ni Hozumi, tumingin ka sa buong mundo, siyang kilala sa lahat. May suporta ang pamilyang Yoko sa akin. Kaya ko lamang kumuha ng pamilyang Qi, tulad ng pagkuha ng isang bag sa loob ng bulsa. Sapagkat ayaw mong makinabang. Huwag mo akong ipagpaliban. Hahaha. Ano pa ang ibabawas mo sa akin? Ipagkawala mo ang aking kartila ng bangko. Sayang. Hindi na kailangan ko na ang iyong pera. Sa iyo raw ang panalo. Napakabata mo. Pakipiliin mo na lang akong huwag magpatuloy sa aking pagnanasa. Pamilyang Hatoyama, nagpromisong suportahan ka na niya. Ano pa ang pipiliin mo? Tignan mo ito. Ano? Sinisisi ayusin ang pamilyang Harukai. Sige, ano? Paano kaya ay posibleng mangyari yan? Alam mo bang hindi ko alam? Ang plano ninyo, matagal na akong handa. Suporta ng pamilya Hori. Yekli, sila nga ngayon ay hirap na. Impossible. Hindi ito possible. Ang pamilya Hori sa kaharian ng gabi, yung mga lihim na negosyo, nakapagsalita na siya. Ngayon, siya mismo ay nasa panganib. Gusto pa niyang makialam sa Kishi Group. Sandali, hindi kayo pwedeng umalis. Haoyu, ano pa ang masasabi mo ngayon? Sige, Dad. Nanalo ka, pero hindi ako sumasang-ayon. Hindi mo pa ba naunawaan? Lahat ng iyong mayroon ay ibinigay ko. Akala mo ba sa ilang maliit na paraan ay matatalo mo ako? Tatay, sobrang tindi mo naman. Sa pagkakataong ito na lang ang isang maliit na aral. Sana maintindihan mo, anong tunay na lakas. Alamin mo din, hindi kita masyadong galitin. Si Qi Xiao. Nasa labas. Tambin siyang nagmamarahas ng sandata. Sana maintindihan niya. Huminto ka. Pinayagan ba kitang umalis? Naiintindihan ni Kisang. Lahat ito ay hindi pagkakaintindihan. Kami rin ay nalinlang ng Ginoong Qi. Naliligaw. Huwag kang mag-isip na hindi ko alam. Kayo ng pamilyang Hengwei, anong kalokohan ang naiisip mo? Gusto mo lang sanang gamitin si Haoyu para sakupin ang Qi Group. Hindi mo akalain na sa halip na makuha ito, ang sarili mong pamilya ang mawawasak at bibilhin. Kisang, pakiusap, pahalagahan mo kami. Bigyan mo kami ng pagkakataon. Papalain kita. Kayo sa kaharian ng gabi, maliit na kabutihan ngunit walang malaking katwiran. Kayo sa pamilya ng Hengwei, ay mas masama pa. Papalain kita. Huwag kang mangarap. Kisang, talaga bang gusto mo
na nakatingin ka lang, habang ako ay nagpakamatay. Iyan ay iyong pinili. Nakalimutan kong sabihin sa iyo, hindi mo na kailangang bumalik sa kaharian ng gabi. Mula ngayon, wala na ang pamilyang yokai sa kamailan. Ikaw, magalit ka na at umalis ka na. Magpigil ka ng panahon habang may pagkakataon pa para tumakas. Hindi alam kung ilang tao ang naghahanap ng pakikipag-away sa iyo. Hindi alam kung ilang tao ang naghahanap ng pakikipag-away sa iyo. Sino pa ang magpapaalsa? Bakit walang sumasalita na wala na? Kanina, hindi ba't isa-isa silang napakaastig na gustong magpalit ng liderato? Ginoong Qi, kalma lang po kayo. Hindi namin iyon ibig sabihin. Iniisip din namin ang tungkol sa kumpanya. Dahil kung ganoon, Ginoong Qi, mayroon kayong pambihirang kakayahan. Hindi lamang nailigtas ang Qi Group, kundi nahati rin ang pamilya Hengwei. Kaya naman kami ay walang tutol. Tama, sa hinaharap. Ang Qi Group, kailangan pa rin ng Ginoong Qi. Ganyan ang dating kambal. Nakakatulong ba tayo lumikha? Bawat isa'y parirala. Hindi ba kanina nagpaplano umalis? Bakit ngayon hindi na? Ang mga asawa ninyo ilahat nagkamali. Paano kaya makakapunta kaming tumingin sa buong mundo? Wala nang makikita na katulad ng Kishi Group. Nakasing kita ng kumpanya. Nga, bakit kayo nag-iingay? Sino ang asawa nyo ha? Naiintindihan. Hindi pa ito na ipapahayag, diba? Huwag mag-alala, iyak na mananatili kaming tahimik. Ako at ang tiyuhin, hindi kami ang uri ng relasyon na iniisip ninyo. Hahaha. Kami. Ay naku, pero hindi ako anumang inang kuya ninyo. Sige na, huwag nang ipagpasya siya. Tandaan lang na sana isundin mo lang ako. At magiging sapat na para sa inyong lahat ang pera na hindi makakapalit-palit. Si Gigi ang tama, si Gigi. Ano ngayon kahit saang oras na ito? Hindi pa ba kayang gawing totoong boyfriend ko? Hindi pa ba ako pwedeng maging regular? Tito, bakit ikaw rin? Sumasabay sa kanila? Sige na, hindi na kita gagambalain. Pero hindi ko alam kung kailan. Maiintindihan ni Haoyu ang aking mabuting intensyon. Tito, bigyan mo si Haoyu ng kaunting oras. Papa, hindi ko ito madadawit ng madaling panahon. Tanging si Luming Yao ang nakita ko. Ang masasamang babae ay nagdudulot ng paglilinlang sa kanya. Nagpapahalaga siya bilang ang aking stepmom. Hindi ito ganito kagano. Mabesi, kailangan kong kumuha kay Luming Yao. Si Mabuxi. Ikaw. Bakit mo ako kinidnap? Alam mo ba, na ito ay isang krimen? Krimen. Ginoong Lu, mas mabuting isipin mo muna ang tungkol sa sarili mo. Kahit na gusto mong tumawag ng pulis, kailangan mo munang mabuhay para makaalis ka dito. Mabuxi, ano bang gusto mong gawin? Kung kailangan mo ng pera, sabihin mo lang, kaya kong ibigay ito sa'yo. Magandang araw, Yan, Lu. Ang taas ng tono mo ah. Tama nga. Malapit ka sa tatay ko. Dahil sa pera ng pamilya namin. Qi Haoyu. Ano nang ginagawa mo dito? Ano nang ginagawa ko dito? Siyempre, nandito ako para sa iyo. Hanapin mo ako. Ikaw ang nag-utos kay Mabuxi. Nakidnapin ako. Ikaw ang nasa likod ng lahat. Swerte. Matalino ang Miss Lu, ah. Pumapasok agad. Bakit nga ba ito? Bakit? Hindi ba't dahil naakit mo ang tatay ko dahil sa yaman ng pamilya namin? Ikaw, babae. Hindi pa ako mayroon. Hindi pa. Ilang panahon ka lang nagkakilala? Paano ka agad sumusunod? Tanging sumusunod sa iyo. Paano mo masasabi na wala? Hindi talaga. Si tatay mo, para rin sa'yo. Sa racetrack niya, nang harap ng maraming tao, ay inahihiya ako. Para rin sa'yo, pinutol niya ang aking gift card. Tio, iyon ay, para sa iyong pagsasanay. Ako nakikita ko na ikaw ang nag-udyok nito. Ginoong Qi, ikaw ay walang pakialam sa babaeng ito. Bakit pa kaaway? Tama na. Direktang patayin na lang. Isa na lang. Patayin siya ay sapat na. Gustong ipakilala ko siya sa harap ng aking tatay. Sa harap ng lahat, ipakilala ko ang tunay niyang mukha. Hello, Ginoong Qi. Nahanap na si Genji Lu. Nandoon siya. Siya. Sabi niya, nag-aalangan. Anong klaseng tao siya? Saan si Mingyao? Nasa hilaga ng Beijing siya. Sa isang abandoned na gusali. Paano siya nakarating doon? Maklu. Siya ay sinuot sa dinukot at dinala. Siya ang nagbihag, binata. Si Genji Lu. Inutusan pa akong ipaalam sa iyo na pumunta sa bodega sa hilagang lungsod. Talagang walang modo ang batang to. Walang batas at kayang gawin ang kahit anong bagay. Kabilang ang panghihitbi. Kailangan pa ba niyang hanapin si Itay para sa ransom? Hindi naman. Sinasabi lang niya na iparating ko sa iyo na gusto niyang ilantad ang
Tunay na pagkatao ni Gian, Lu. Sige, naiintindihan ko na. Pupunta na ako ngayon. Sa kahit anong mangyari, hindi naman mabubuhay ang babaeng ito sa huli. Mas mabuti pa ang hayaan na munang. Ano bang balak mong gawin? Huwag kang lumapit. Tumawag ka lang. Naging masaya ako. Tigil. Tigil. Papa, narito ka na. Hindi mo ba alam na? Anong ginagawa mo? Ang ipinababaril mo, iyon ba ay labag sa batas? Anong gusto kong gawin? Gusto kong patayin siya. Ako, hindi ko kayang manood. Na niloloko ka niya. Huwag ka masyadong makialam sa mga bagay ng matatanda. Paalisin mo na siya agad. Palagi mo na lang ganyan. Palagi mong sinasabi na ako'y bata. Noong bata ako, hindi mo ako inaalagaan. Ngayon, huwag mo na rin akong alagaan. Anak, tumahimik ka. Alam ko, ang pagitan namin ng aking anak, hanggang sa ganito, lahat ay dahil sa kanya. Ang babae na ito ang nagpapakita. Ngayon ay gusto kong siyang ipaglaban. Sa harap mo, tutuhin ang lahat. Sabi nga, sinasabi mong naaakit mo ang tatay ko dahil sa pera ng pamilya namin. Sige, sabihin mo. Sinasabi mong pinapagitna mo kami ng tatay ko. Sa mga ganitong usapan, sabihin mo nga. Itigil mo na iyan. Sabihin mo. Bilisan mo. Tigilan mo na iyan. Hindi ito katulad ng iniisip mo. Wala siyang kaakit-akit sa akin. Tungkol sa ating relasyon, sinasabi mo iyan. Maniwala ka sa sarili mo. Gusto ba siya sa'yo o? Dahil hindi ka naliligo. Anak, hindi talaga kaya mo isipin. Kami ay nagpapakita lamang ng magkaparehong relasyon upang ipaglaban ang kanilang mga magulang. Ako. Tama ang sinabi mo. Ako ay iyong ama, hindi pa ba kayo makakalokohin? Bakit mo ba kailangang isugpo ang aking pinagkukunan ng pera? Bakit mo binablock ang aking bank card? Hindi pa ba iyon? Gusto mo? Ako. Tingnan mo kung ano ang ginawa mo. Naging pinakamasamang tao sa Shanghai, mula pagkabata. Ganyan ang itinuro sa'yo. Umaasa sa ating katayuan sa lipunan, mapang-api sa labas, walang pakialam sa batas, madaling magpatigil, ang buong racetrack, ikaw pa rin ang magpapabigat. Sa isang braso ko, hindi ko lang alam. Ganyan ka ba? Walang tao ang pwedeng gawin ito. Ang paggamit ng kapangyarihan laban sa mahihina, tama ba iyon? Pinaghihinalaanan ko ang iyong bank account, para ito ay makapag-isip ka. Kung magpapatuloy ka sa ganito, magtatapos ka rin sa masamang sitwasyon. Tay, sinabi mo ito. Sino pa? Mayaman tayo, di ba? Sinasabi ko sa'yo, kahit pa ito ay bakal. Sinasabi ko na pinutol ko siya. Tama ba? Hanggang ngayon ay hindi mo pa alam. Nagsisisi ka ba? Ayos. Nako, ang galing mo, ha? Mayaman at makapangyarihan, ha? Kaya mong durugin ang bakal, ha? Bakit ako ipinanganak? Ikaw na isang suwail na anak. Baka patayin kita. Ay naku. Ikaw na di nagagalang na anak. Alam ko, nagkamali ako. Nagsagawa ka pa ng kidnapping kay Tita Lu. Alam mo ba na? Isang paa ay nakapunta na sa pinagbabawal na pinto. Ngayon, ako. Patayin kita. Patayin kita. Hindi. Alam ko na ang aking pagkakamali. Tito. Nikki Xiao. Sigurado akong alam na mali. Wala siyang alam. Nagmamarcha siya sa labas. Sige na lang. At siya pang sumusot medyo ng pamilyang Yokai ng Hizmin. Ihanda ang mga susunod na hakbang. Binihag ka pa niya. Papatusin ko siya. Para rin yon sa kapakanan ng bayan. Ito, hindi sapat ang saktan ang mga bata. Bakit hindi sapat? Sa ilalim ng baston, nagiging mabait ang anak. Kung hindi magbabago ang batang ito ngayong araw. Sige na, patayin ko na lang siya. Ang kapatid kong mas mature dapat magtuturo muna. Ano pa? Dito pa naman hindi dapat gawin iyon. Nga. Ikaw ay bumalik ka at mag-isip ng mabuti. Babalikan kita para bigyan kita ng lason. Nagpapahintulot kita na umalis? Ibalik mo sa akin. Tadhana. Ginoo Qi, mayroon ka bang nais ipahayag? Hindi ka ba naaangkop na umalis ng ganito? Sige, bilangin natin ang mga utang natin sa isa't isa. Nagsisigawan po si Iki. Anong laban natin? Alin sa iyo kaya yung kamay na ginamit mo? Mali ang pag-unawa ni Iki. Ito ay lahat ay isang mali. Sige Xiao, ang gumawa ng pagsasakripisyo kay Yi Miss Lu. Hindi ito ang tunay kong layunin. Hiniling ni Kihaoyu na gawin mo kay Mingyao. Ito. Aling kamay ang ginamit mo kanina? Mainit. Ginoong Qi, nagkamali ako. Hindi ko na ulitin. Nakiusap ako sa iyo. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Aling kamay ang humawak kay Mingyao? Ginoong Qi, huwag mo akong pilitin na ulitin pa. Ay. Sa pagkakataong ito ay isang maliit na aral lamang. Kung mangyari ulit, hindi kamay ang pinutol. Ugnayan. Sunog. Ugnayan. Tito, sige, umalis na tayo. Hoy, ikaw si Kiling yun. Si Mingyao na batang iyon, bagong kasintahan. Sino ka?
Ako ang pinuno ng pamilya Lu. Ama rin ito ni Lu Mengyao. Bibigyan kita ng 10 minuto. Dumating ka sa Shengmi International Hotel. Mag-isa kang pupunta. Huwag sabihan si Mengyao. Kanino ang tawag? Walang anuman, tara na. Mukhang ito na ang Shengmi International. Ang lahat ng sinabi mo ay totoo. Ito ang sinabi sa akin ni Xiaogo, at sinabi niya ito sa akin na direkta. At tungkol kay Xiaogo, napakalalim ng pagkukunwari niya, tungkol sa tunay na kanyang kaisipan. Siguro ito ay dahil kay Mengyao, at siya ang tumulong. Sikreto ito. Kahit na tumaya siya sa akin, na kailangan makahanap ng boyfriend sa loob ng 3 taon, hindi naman pwedeng kahit sino lang ang tatanggapin, di ba? Yung batang iyon, ikaw ang nagpalaki sa kanya. Bakit ako pa ang sinisisi? Wala ka bang kasalanan? Kailangan ng kaunting responsibilidad. Kayo po. Kayo ang mga magulang ni Mengyao, di ba? Magandang araw po, Tio Atya. Teka. Tio Atya rin ang tawag mo. Basta tawag lang. Nakikita ko sa edad mo. Hindi naman ako mas bata ng ilang taon. Sumusunod din ako sa usapan ni Mengyao. Kung hindi mo naman alintana, pwede tayong mag-usap sa sarili nating paraan. Ay naku. Ginoong Lu, hindi maganda ang pakiramdam ng puso ko. Ano sa palagay mo kay Mengyao? Bakit ka nakahanap ng ganyang katandang lalaki? Guang. Tumigil ka dyan, huwag kang lumapit. Oh, nakita ko lang ang tiyahin, na hindi maganda ang pakiramdam. Gusto kong tulungan siyang magpatingin. Tumahimik ka na. Huwag na kang tawaging biyenan. Hindi ako karapat-dapat dito. Hindi siya mabuti dahil sa iyo. Dahil sa akin. Ito ang unang pagkakataon kong makita ang biyenan. Nagpapabuti na ba siya? Ikaw ay ang lalaking pinili ni Dream Yao. Tio, ako si Kiling yun. Tama na. Sinabi ko na sa'yo, huwag mo akong tawaging Tio. Wala akong pakialam. Anong nangyari sa inyo ni Mengyao? Umalis ka na sa kanya ngayon na. Bakit kaya ito? Dahil hindi ako sumasang-ayon sa pagkasama ninyo ng matandang lalaki na to. Hindi niya ba nakikita ang kanyang asal? Nakikita ba niya na siya ay karapat-dapat magkasama sa akin na anak? Masusing sinabi ng Gobernador Lan. Masunggit, nagbibigay ako sa'yo ng babala. Huwag kang magkalat ng mga ganyang kalokohan. Mga pangarap na gustong kumain ng mga swan. Sabi mo matanda ka na. Bakit hindi ka na lang maghanap ng magandang trabaho? Bakit lagi na lang naiisip ang madali ang paraan? Ayaw mo pa ring aminin, di ba? Nililigawan mo ang anak ko. Gusto lang ng madaling daan. Kami ang pamilya ng Lu. Kahit hindi kami isang tanyag na pamilya, hindi rin naman kami basta-basta lang na makakapagpasok sa aming tahanan bilang manugang. Puno ng Lu, yan, Lu. Ipinapakita ko ang aking paggalang sa inyo. Mga magulang ni Mengyao, baka pwede tayong umupo at mag-usap ng maayos. Siguradong may hindi pagkakaintindihan dito. Hindi pagkakaintindihan. Sa mga katulad mong tao, marami na akong nakita. Laging pinipili ang batang babae na hindi pa sanay sa mundo. Nanloloko ng pera at pag-ibig. Anyway, sabihin ko sa'yo, nakaaway mo ang pamilya namin, si Mengyao. Parang tumama ka sa bakal. Dahil naglakas loob ka, nasaktan si Mengyao ng pamilya namin. Sana magtiwala ka. Nag-research ka na pala tayo. Sa background ng pamilya namin. Ang pamilya namin, hindi mo kaya labanan. Magalang ka, at magalaw ka agad mula sa aming bahay kay Dream Yao. Kung hindi, ano ang mangyayari? Kung hindi, ayos lang sa akin. Isang bangkay na naman sa Nan. Talagang mapang-api ang punong pamilya ng Lu. Talagang mayabang ang pinuno ng Lu pamilya. Tama nga. Ganyan talaga kaangas ang Lu pamilya. Kung sabihin kong hindi, Kiling yun. Huwag kang magmalaki. Hindi mo ba iniisip na natatakot akong saktan ka? Hindi ko akalain. Talagang hindi kita kayang galawin. May mga tao namang kayang gumalaw sa akin. Pero, dapat hindi ka kasama roon. Mayabang. Puno ng Lu, hindi kita nilalapastangan. Siya nga lang ang katotohanan. Parinig ko pala ang layunin mo. Narito akong iniisip, ang bahay ni Inyan. Ngayon ay nakikita ko. Hindi ka kasi talaga alam namin siyang pamilya ng pamilyang Lu. Wala kang alam tungkol sa amin. Kahit ano ang dahilan. Nagpapakita ka ng interes kay Triam yung pamilya namin. Magiging magandang bagay para sa'yo at para sa kanya na umalis ka mula dito. Kaya ngayon ay tumahimik ka na. Kaya ngayon ay maaari kang umalis na. Sayangzi. Hindi ako nag-aalala. Magmamadali akong humanap ng tao upang ikaw ay ilapat sa ilo. Magmamove ka pa rin ngayon. Malayo sa bahay namin si Mengyao. Huwag mong ipagkait ang buhay mo rito. Tia, sincero akong nagmamalasakit kay Mengyao. Tungkol sa inyong dalawa, sa maling akala ninyo sa akin. Naiintindihan ko ng lubos. Ngunit para iwanan si Mengyao. Pasensya na, hindi ko kaya. Oy. Nagrereklamo ako. Bata. Hindi mo ako'y pinaubaya. Ngunit kinakain mo pa rin ako. Ginoo Landowner. Ginang Landowner. Ang aking pag-ibig kay Dream Yao ay buong araw bilang mga bulan. Sana'y mapagsama-sama ninyo ako. Mapagsama-sama ninyo ako. Siya ay nabubuhay ng ginto at perlas mula pa sa kanyang kabataan. Hindi siya kailanman nagdusa ng anumang panggugulma. Ganito ang pamumuhay. Maaari mo bang ibigay iyon? Maaari ko. Sino ang hindi marunong mangako ng malalaking bagay?
Ano ang karapatan mo? Tama nga, ang anak ko ay ikakasal doon. Hindi siya magiging katulong mo. Huwag kayong mag-alala. Walang sinuman ang mga has na gawing katulong si Mingyao. Dahil kaya kong suportahan siya ng sapat. Hihi! Sige, sasakinig ako. Alamin natin kung saan ka ngayong nagtrabaho. Magkano ang sahod mo bawat buwan? May retirement fund ka ba? Wala akong lahat ng yan. Gusto mo bang ganyan rin ako? Wala akong lahat ng iyon. Bakit mo nasabing, kaya mo akong buhayin? Pakinggan mo muna ako. Ang ibig kong sabihin, hindi ko kailangan ang mga sinasabi mo. Una sa lahat, may sarili akong kumpanya. Hindi ko kailangang magtrabaho para sa sinuman. Siyempre, wala ng sweldo. At pensyon, ikaw, magbubukas ng kumpanya. Ikaw, magbubukas ng kumpanya. Tama. Gusto kong marinig ito. Ikaw, anong kumpanya ang pinapatakbo mo? Hindi naman ito, isang hindi kilalang maliit na workshop, di ba? Ahahaha, grupo ng Key. Hindi mo ba alam ito? Siya ang may-ari ng grupo ng Key. Talagang nakakatawa. Sinasabi mong si Mingyao. Bakit siya? Napakabait sa taong tulad mo naman, Daraya. Nakakatawa ba ito? Sinasabi mong ikaw, talagang napakabobo. Naglalakas loob kang magpanggap na ikaw ang namumuno sa prestihiyosong EE Group. Kahit na pareho kayong CE. Ngunit ang reputasyon ni Ginoong CE ay hindi mo kayang ipangalan. Hindi naman ako nagpapanggap. Ang EEC Group ay talagang sa akin. Talagang nalulungkot ako para kay Mingyao. Sinasabi mong nagnakaw ka ng pera at pagmamahal. Ayos lang sana, pero naglakas loob ka pa na magpanggap na si Ginoong Key ng Key Group. Gusto mo bang mamatay? Nahihirapan ang pamilya Lu. Gusto mo bang mamatay? Gusto mo bang mamatay? Huwag mong idamay ang pamilya Lu namin. Alam mo ba kung gaano kalakas si Ginoong Key ng Key Group? Siyempre, siya ay nasa Daxia at maging sa buong mundo. Isa siya sa pinakamataas na antas na naririyan. Tama iyon. Sinong Panginoon si Gixinchen? Hindi ka kaya'y makaguluhin ng ganito. Mag-ingat kang magsalita kung dumating sa balita sa mga tenga ni Gixinchen. Sigurado na patay kang walang buhay. Hindi ba ako kawawa? Takot ka ba sa akin? Bata, ilang beses ka nang pumalit sa Gens. Hindi mo ba matutumbahin ang hangin ng timba? Kung talagang gusto mong mamatay, mas mahalaga pa rin, layuin na si Dream Yao mula sa aming pamilya. Hindi ko gusto. Agad akong sumang-ayon na kayo magkasama. Sa likod ng paa, si Ming Yao ay naging biyuda. Kayo ba'y nanood ng anong teleserye? Sobrang masagana naman ng imahinasyon. Sabi ko na, wala akong kasing nakakatakot sa iniisip ninyo. Isa pa, talagang ako, yung sinasabi ninyong dalawa, yung Ginoong Key. Bakit hindi kayo naniniwala? Kung talagang Ginoong Key ka. Hindi ako naniniwala. Isang bastos na lalaki. Sinasabi niya na siya ang AE Mr. Pangarap. Dad. Dad. Anong sinasabi mo ba iyan? Mag-apologize ka agad sa kuya. Sira ng babae. Paano ka pumunta? Hindi pa akong ipinaglalaki. Tinatawag mo na ang iba laban sa akin. Nais mong ipagpabayaan ko siya. Hindi magagawa yan. Dad, alam mo bang may malaking kasalanan kang pinaghaharap? Ipinaipakasal kita sa kanya. Ito ang tunay na malaking problema. Hindi ko kailanman ganoon. Pumunta ka at sabihin mo sa kanya. Takpan mo na ang relasyon ninyo. Hindi na ninyong magkakita pa. Tama ka, mapagod na mapagod kang batang babae. Ang iyong tatay ay gusto mong makahanap ng matyaga at matatag na asawa. Pumunta ka dito para ipasa ang negosyo, ha? Nakahanap ka pa ng mandarayang ito, ha? Magsuwi ka na sa akin. Mag-isip-isip ka ng mabuti. Nanay, pinaasa mo ang tiyuhin na ipasa ang negosyo nyo. May mali ba dito? Tito, bihira bang pagtuunan ng pansin ang ating kayamanan? Ay naku. Ikaw, sobrang inosente mo lang. Naibenta mo na sa kanila at nagbibilang ka pa ng pera nila. Sa tingin ko itong matandang lalaki, kaya nga siya ay magaling lang sa salita. Nanay, alam mo ba kung sino siya? Ganito lang siya. Sino siya at sino ang mahal niya? Isang matandang binata na parang palaka na gustong kumain ng karne ng swan. Maling pag-asa. Nga, anak. Ano mang bagay kaya ng nanay, susundin ang gusto mo. Ngunit sa usaping kasal, kailangan mong makinig sa akin at sa tatay mo. Kung gusto mo talagang makasama ang matandang lalaki na ito, kundi hindi pa ako patay. Anak ko, sinasayo mo na lang. May isa lang kaming anak, hindi ko sasahin na masisira ang lahi. Narito na nga ako. Sinabi ko na sa iyo, tayo lang ang may maliliit na pera. Nasa labas kang ilang taon. Hindi ka pala nagtaga ng kakayahan. Pero lumaki ang iyong hininga. Ang magandang balita tungkol sa aming pamilyang Lucas ay may ilang daang milyong yaman. Paano naging maliliit na pera ito? Mingyao, ano ito? Parang na-brainwash ka na. Sinabi ba sa'yo niya na mayaman siya, pati ang Key Group ay kanya? Tatay, alam niyo na ang katayuan ng tiyuhin. Anong kaibigan mo siya para magsalita kang ganoon? Pabobo. Tingnan mo na lang siyang kumakatawan. Ang lahat ng ito ay gagawin ng iyong tatay. Noon pa man. Sana lang hindi sa iyo, kundi sa mga bata na hindi pa. Sinabi na ng tito at tita ko ng matagal. Pero hindi pa rin sila naniniwala. Ganon din ang mga tito ko. Walang intensyon ang nagsasalita. Huwag mong masyadong isipin yan. Walang anuman, maliit na bagay lang ito. Hindi ito ganoon kalala. Lumingyaw, pakibitiwan mo ako. Tatay, bitawan mo. Hindi bibitawan. Ay naku, ay naku. Makinig ka na lang sa iyong tatay. Ay naku. Ay naku, nanay.
Ay naku, ang tulay na dumaan ng iyong tatay. Marunong siyang agad makita kung ano ang kanyang uri. Ang pinsan ninyo, nakilala ba ninyo ako? Huwag. Huwag kang magtawag sa akin ng pinsan. Hindi ko kaya. Ikaw ay wala ng iba kundi isang mapanlin lang at walang hiya na tao. Ano pa bang maituturing sa'yo? Nanay, talagang hindi kita niloko. Siya nga si Ginoong Key. Ang Key Group. Siyang may-ari nito. Ah! Ano ang sinasabi mo? Sinasabi mo na ang matandang ito. Siya ang Ginoong Key. Hindi imposibleng mangyari. Hoy, anak, ikaw ay nang ilusyon sa amin, di ba? Paano siya magiging Ginoong Key ang pinakamayaman? Nasaksihan ko mismo kung paano pinutol ng tiyuhin ang pamilya Higo sa Key Group. Hindi ba ito totoo? Paano naman mangyayari yon? Paano siya magiging pinakamayaman? Ay, si Yao Key. Kanina si Tita Shen. Masyadong matindi ang tono. Huwag mong masyadong isipin. Huwag mong dalhin sa puso. Huwag kang magpapaloko sa kanila. Ah, tingnan mo siya, anong bahagi? Tanging yaring ang anyo ng mayayamang tao. Malamang siyang babae na ito. Baka ay natakot sila na hindi kami magagawang sumang-ayon. Habang sila'y kasama, naglikha sila ng isang dahilan upang ipakita sa amin. Anong galing mo naman, babae? Hindi mo akalain na para sa matandang ito. Niloko mo kami. Ay naku. Talaga namang hindi ko kayo niloko. Ang tiyuhin ay ang tanyag na pinakamayamang tao sa Daxia, si Kiling yun. Paano mo mapapatunayan iyon? Ay nga. Anak, paano mo mapapatunayan na siya ang pinakamayamang tao sa mundo? Si Kiling yun? Ay, anong problema dito? Walang maipapakitang patunay. Pumunta ako sa Key Group kasama ang uncle. Hindi ito pwedeng maging peke. Hindi ko naman maipapakita sa inyo ang balance ng bank account ng tito, di ba? Sinasabi ko, totoo ito. Aba, Diyos ko, kailan ba ako nangloko sa inyo? Saka, kung ito man ay peke, hindi talaga siya makakapagpanggap. Kahit na matanda, kaya niyang magpanggap na chairman ng Key Group sa isang pagkakataon. Pero hindi niya ito kayang gawin habang buhay. Ito, hindi ba? Malaking baha ang sumira sa templo ng Dragon King. Hindi kilala ng pamilya. Pamilya ba? Si Xiaoqi, bilisan mo, umupo ka. CJ, umupo, hehe. Ma, sabi ko. Talaga namang mapagmataas ka. Kaninang sandali tungkol sa matandang lalaki. Ilong ay hindi ilong, mukha ay hindi mukha. Ngayon alam na siya, ang chairman ng Key Group. Bigla na lang lumapit para magsipsip. Ikaw, napakawalang hiya mong bata. Ano bang sinasabi mo? Hindi rin naman siguro gusto ng nanay. Masaya ka ba? Ihihinga. Yung isang Kai. Anong plano ninyo? Kailan kayo magpapaskal niyan? Papa. Noong recently pa ayaw niya. Nandito tayo ngayon. Ngayon, tanungin mo tayo. Kailan tayo ikakasal? Ang bilis ng pagbabago mo. Sobrang bilis. Ano bang masama doon? Mukhang si Xiaoqi ay isang taong mapagkakatiwalaan. Ngayon, tulad nito, hindi na maraming mabuting lalaki. Kailangan ng kumilos agad. Ay naku, Dad, hindi pa namin naisip. Ang ganoong kalayo, hindi ito pwedeng madaliin. Ay, anong madaliin? Ilang taon ka na? Hindi ka na bata. Panahon na para makahanap ng magandang asawa. Mag-asawa ka na. Hehe, ay naku. Parang ikaw at si Papa. Noong una lagi akong pinapahanap ng asawang lalaki. Ano ito? Sana magpakasal na ako. Ay, pero ibang panahon na ito. Ibang sitwasyon, di ba? Bago nito, plano kong maghanap ng isang manugang. Pero hindi ba't may konting kayamanan ang pamilya natin? Pero ngayon tingnan mo. Wala nang kailangan para dito. Ay naku. Hindi niyo man lang tinanong kung ano ang iniisip ng tiyuhin. Pakinggan mo. Kita mo, Xiaoqi, tungkol sa kasal nyo. Mayroon ka bang naisip? Tungkol sa kasal ng tito at tita, sundin lang ang inyong mga desisyon. Tungkol sa kasal ng tito at tita, sundin lang ang inyong mga desisyon. Bakit mo ako tinapakan? Anong nasabi kong mali? Di ba't napapanggap tayong magkasintahan? Paano mo naman? Napasama ang usapan sa kasal? Kung ang pagpapanggap ay magiging totoo, hindi naman masama. Ikaw, mga tiyo at ya, ano sa tingin ninyo? Ang tamang araw para magpakasal? Siyempre, mas mabuti kung mas mabilis. Mga magulang, kaya pumili tayo ng magandang araw na malapit. Ha. Yung tiyuhin at ya, dahil nagmamadali ako sa pagdating ko, wala akong naidala na regalo para sa inyo. Ganito na lang, maaari kang pumunta sa mga mall ko at pumili ng libre. Ako na ang bahala sa bayad. Tito, totoo ba? Nanay, tara na. Mamili tayo. Wow, ang ganda ng pulseras na ito. Baka ito na lang ang bilhin natin. Except na 5 milyon, masyadong mahal ito. Hindi. Ay naku, masakit sa bulsa. Yung tiyuhin mo, hindi naman nagkukulang sa ilang milyon. Ay naku, kahit na ang lahat ng gastos ngayon. Sagot ni tiyuhin, pero hindi rin tayo pwedeng magsimula agad sa pag-aaksaya. Ay naku, tingnan mo. Hindi pa nga siya kasal. Alam na niyang makatipid para sa pamilya ng asawa. Nanay, ang gusto ko ay itong tao, si Tito. Hindi naman pera niya ito. CJ. Alam ni Mama, may ambisyon ang anak kong babae. Kaya nga, itong pulseras, si Mama ang magbabayad. Ito na lang. Para sa pamilya naming Lu, ipinapadala ang iyong dote. Hahaha, salamat nanay. Huwag mag-alala, bibiliin ko iyon. Ang pambihirang regalo para sa asawa ng gobernador. Sa oras na iyon, masisiyahan ang asawa ng gobernador. Ang kanyang tiyo ay hindi lang makakabalik sa building air. Baka pa'y maaari siyang pumigil sa gitna ng matandang iyon. Ilagay mo ang braso ko.
Zheng Feng, Lu Mingyao, bakit ikaw? Zheng Feng, gusto ko sanang itanong sa'yo, paano ka nandito? Bumili ako ng kayamanan ng tindahan. Iyon nga ang pulseras na hawak mo. Pasensya na, nakaabot ka na ng huli. Ang pulseras na ito, binili ko. Ibigay mo ito sa akin. Ito ang kayamanan ng tindahan. Napakalaking tulong nito sa akin. Bakit naman? Kapag bumibili ng bagay, kailangan ding isipin, unahin ang mga nauna. Bakit naman? Dahil ako si Zheng Feng. Zheng Feng, ikaw at ang iyong tiyuhin ay parehong tinanggal ng matanda. Anong karapatan mo? Sa harap ko, naririto na ang malaking lakas. Anong alam mo ng mga matandang iyon? Paano pa nila kayang buhayin? Totoo kong ipagbibigay alam sa iyo. Ako'y dadalawin ng aking tiyo at babalik siya sa Air Great Summer. At maaari pang, higit pa sa dating ng matanda. Ano? Hindi ito possible. Hindi ito possible. Wala kang ideya tungkol sa pagkatao ng tito. Umaasa ka pang pabagsakin siya. Talagang isang panaginip lamang. Siya si Kiling yun. Isa lang ito, mga maliit na boss ng airline. Kahit gaano pa siya kalaki. Mas malaki ba siya sa gobernador? Mas malaki ba siya sa asawa ng gobernador? Nakipag-ugnayan ka sa asawa ng gobernador. Tama, sasabihin ko na lang, bumisita ako ngayon para bumili ng treasure ng shop. Para lang, ibigay sa ginang gobernador, basta't narito ako. Sa kapistahan ng gobernadora, para matandaan ako ng ginang gobernador. Kaya sa hinaharap, madali na akong makakaangat. Nangangarap ka, itong pulseras. Kailangan kong bilhin ito. Ibalik mo sa akin. Huwag kang lumapit, magpasok ka na lang. Sasaktan kita. Hindi. Lu Mingyao, sabi-sabi natin ng mabuti. Ilagay mo muna iyon. Walang tao ang makakatanggap sa akin. Kahit na ayaw ko na ang batang ito, hindi ko ito ibibigay sa iyo. Kahit na ayaw ko na ang batang ito, hindi ko ito ibibigay sa iyo. Ibalik mo sa akin. Ikaw, magandang babae. Halos sinira mo ang aking kinabukasan. Ibalik mo sa akin. Anong ginagawa mo? Ibalik mo yan. Kapag nasa kamay ko na ang bagay na ito, akin na iyon. Lu Mingyao, ikaw at yung matandang iyon, malapit na ang katapusan. Zheng Feng, ibalik mo sa akin ang pulseras. Magbabayad ako ng doble. Bibilhin ko ito mula sa iyo. Double. Gusto mo lang bilhin ang aking mataas na ambisyon. Nararamdaman mo na. Sige, sasabihin ko na. Anong gawin ko para masagip mo ako ng braso? Maliban kung makakasama mo akong 6 na buwan. Maliban kung makakasama mo akong 6 na buwan. Nararamdaman mo na, kahit mamatay ako. Also, hindi na to. Hindi kita. Sasakripin ko. Nagpapahirap ka ba? Naghihinala ka ba? Na mapapatay siya. Zheng Feng, tama kang mababa. Hindi ito mababa. Ito ay hindi magandang lalaki. Ang mga babae ay hindi gusto. Bago pa man ako makarating sa eroplano, nagulat na ako sa iyo. Kung hindi siya yung matandang tao, nakakardahan na ako ngayon. Sana naman akong maabot niya. Lu Mingyao, ngayon, nasa kamay mo ang pagpili. Anak na babae, huwag mong tatanggapin siya. Huwag mong kalimutan. Si Xiaoqi ay ang tunay na may-ari ng Key Group. Kahit na ang gobernador, hindi niya rin kayang gawin ang kahit ano kay Xiaoqi. Tama nga. Ang tiyuhin ay ang aktwal na nagkokontrol sa Key Group. Pinakamayaman sa Daxia. Paano naman ang isang maliit na gobernador ang makakapagpigil dito? Kumusta, Lu Mingyao? Nag-isip ka na ba kung paano pipili? Zheng Feng, pipiliin ko ang iyong lolo. Lu Mingyao, ikaw. Zheng Feng, huwag mo banggaan ang pinsan ko. Ikaw ba'y karapat-dapat? Ikaw ay hindi ka pa nga kaya. Ikaw ay hindi ka pa nga kaya. Lang niyo, ipagpapalit kita. Pagluluksa, kung alam mo, hindi ko na kaya i-explain ang tunay niyang identidad. Ikaw pa rin ang gustong masaktan si Tito. Kung malaman ni Tito ito, ikaw at ang iyong tiyo, ay magdudusa. Siya namang isang matandang tao. Ano pa ang maaaring posisyon niya? Anong katungkulan o estado? Tunay lang pong isang part na lang ng Barkov Aerospace. At si Governor, siyang talagang basura. Nalimutan kong sabihin sa iyo, ang Barkov Aerospace ay property ni Tito. Sa pinakababa ng industriya, ang tunay na identidad ni Tito. Si Key ang tunay na may-ari ng kumpanyang Key. Sinasabi mo ba iyon? Siya ang nagmamay-ari ng malaking kumpanya na halos umabot sa trilyong dolyar. At siyang pinakamalaking pondo operator sa mundo. Si Key ang Key Group. Tama, nagwawala ka na ba? Gusto pa ring ipagkalema ang Tito. Tapos ka na. Tama, ngayon, sumuko ka na ba? Gusto mo pang saktan ang Tito. Tapos ka na. Impossible. Yung matandang iyon, paano siya magiging ang may-ari ng kumpanyang Key? Nagsisinungaling ka sa akin, hindi ba? Ikaw at ako, hindi na nasa isang antas. Anymore, ikaw ay hindi na karaniwan. Nanay, sisimulan na nating pumunta. Hindi na kailangan ang braso. Ang mga bagay na pinagkakataon niya, masama akong tingnan. Ito lang naman ang isang braso. Saan mas mabibili? Tama rin pala, pumunta. Pakawalan mo si Dream Yao. Nagmumura kang masyado ako na Zheng Feng. Nakataisyo mo ba na maniniwala ako sa iyong mga kasaysayan? Anong klaseng Diyos ka ba? Si CCK ng Key Group, siya ay makakapansin sa'yo, kahit alam mo o hindi. Ang lahat ng sinabi ko'y tunay. Ikaw ay magiging mabuti. Tama akong iwanin mo ako. Kundi kapag dumating na ang Tito, tiyak na ikaw, walang malaking lugar sa lupa. Ikaw ay magiging mabuti. Tama akong iwanin mo ako. Kung hindi pagdating ng tiyuhin, tiyak na papatayin ka, na walang libingan, malapit na ang kamatayan. Nagmamatigas ka pa, maniwala ka ba na ako, ay pwede na kitang tapusin ngayon. Yung sa pantang iyon kanina, pero sobrang lakas kaya,
Tama ka, subukan kita. Gagana ba ito? Ikaw na ang mabuti. Bumalik ka. Nanay, ikaw na akong tumulong sa lahat ng bagay. Wala akong interesado sa iyo. Talagang para sa iyo. Napaka-interesante. Lu Mengyao, mag-enjoy ka lang. Zheng Feng, ikaw, gwapo. Bitawan mo ako. Maghanda kang tumanggap. Paborito kong balikan ang pagbabad ng gun. Hindi mo siya mapapatawag. Handa ka bang tanggapin ang paborito kong balikan ng gun? Hindi mo siya mapapatawag. Tatay. Mengyao. Wala kang problema, tatay. Halos nabuli ako. Ayos na. Nanay, mukhang hindi ka pa natututo. Wala sa huling karanasan mo. Nandito ka na naman at parang gusto mo pang mamatay. Matandang tao. Huwag kang magyabang dito. Sinasabi ko sa iyo, malapit na ang iyong katapusan. Kung marunong ka, dalhin mo si Lu Mengyao sa aking kama. Baka sakaling magustuhan ko, maibigay ko sa iyo ang isang simpleng trabaho. Hindi naman siya mamamatay sa gutom. Uminom siya ng sobrang peking alak. Zheng Feng, hindi ko alam kung saan siya nakakonekta. Ang linya ng asawa ng gobernador ay nagsisilbing puwersa laban sa iyo. Nabaliw na ba siya? Hindi ba niya alam kung sino ako? Akala niya ikaw ay isang maliit na boss ng kumpanya ng Boke. Hindi mo siya sinabihan na ang Key Group ay akin din. Sinabi ko na, pero hindi siya naniniwala. Masyadong matanda. Huwag magpanggap na makapangyarihan dito. Ano mo pangalan? Si Key. Ang grupo ni Key ay talagay sa iyo. Kung ikaw, ang punong ministro ng grupo ni Key, ako ay maglalakad na patuloy. Wala ka ng pagkakataon. Sinaktan mo ang ina ng aking asawa. Halos pinahirapan pa si Mengyao. Ngayon, wala ka ng pagkakataong lumipad. Hahaha, huwag mo akong takutin. Sasabihin ko sa'yo, hanggat hindi mo ako pinapatay, may pag-asa pa ako. Ikaw ang patay na tao. Kailangan mo bang tumawag ng tao? Bibigay ako sa'yo ng pagkakataon. Tawagin mo ang mga makapangyarihan. Dito lang ako naghihintay. Naghihintay ako dito. Matanda ka, huwag kang magsisisi. Gusto mong tawagan ng tao. Tumawag ka na. Nakikita ko ang ngayon. Sino ang makakaprotektahan ka? Ah, First Lady. Ako si Zheng Feng. Si Xiao Zheng. Sana ay may maayos akong ihandang regalo para sa iyong kaarawan. Ngunit, ako'y pinagsalitaan at tinaga ng labis. Kaya't ang regalo sa kaarawan ay hindi ko na naingatan. Sino? Sa lugar na ito ng Magic City, walang sinuman ang nangahas na gumawa ng ganito. Lujia, Lu Mengyao. Lujia, hindi ko narinig. Asawang gobernador, ang pamilya Lu sa Magic City. Isa lamang itong maliit na pamilya na hindi kilala. Ngunit, ang kanilang nakatayo sa likod ay ang may-ari ng Boke Company. Boke Company. Sa syudad ng demonyo, hindi pa sila ang may kapangyarihan. Basta't nasa syudad ng demonyo na lumalabag sa batas, ay dapat parusahan ng mabigat, ng mahigpit, ng mahigpit. Gagawin ko na silang kumuha ng lahat. Ikaw, si Killing yun ako. Saan ka naman kukuha ng akin? Si Killing yun ako. Saan ka naman kukuha ng akin? Saan? Sino? Anong sinasabi ninyo na siya? Tinatawag ko siyang Killing yun. Liu Gixiang. Saan kayo akong dadalhin? Talaga kang si Gigi Ki. Gigi Ki. Narito na naman ako nakarinig muli ng iyong boses. Ang tinig ninyo, habang huli kitang nakita, isang dekada na iyon. Kung hindi po kaya ng tulong ninyo, saan makakasaklaw ang aming pamilya? Sa posisyon ng gobernador sa Maynila, laging akong naghahandang makipagpasalamat sa inyo, kaya't salamat na lang ng harapan. Pero ang tao mo kasi, na gustong ipasok ako, at halos pinahirapan, ang aking kasintahan. Ano? Yung si Zheng Feng nakakagulat, na pinahirapan ang iyong kasintahan. Ginoong Qi, hindi ko siya kilala. Siya ang patuloy, na nagpapadala sa akin ng regalo. Hindi ito, iniutos ko, wala akong kinalaman dito. Mangyaring maniwala kayo sa akin. Gusto mong bulihin ang fiance ko. Kailangan mong magbayad ng presyo. Naiintindihan ko. Pakibigay ang telepono kay. Sino ba iyon, Zheng Feng? Hinahanap ka ng katulong mo. Bakit ngayon ka lang natatakot? Huli na. Sinasabi ko sa iyo, dumating na ang iyong katapusan. At ikaw, sa huli ay ipagpapatuloy kita, sa kama habang nag-wait ako. Ang gobernadora ay, si Kayling yun. Walang respeto siya. Kailangan mo siyang parusahan ng mabuti. Tumahimik ka. Ikaw yung nagpasakit sa kasintahan ni Ginoong Qi, di ba? Si Zheng Feng, tama? Sinasabi ko sa iyo tapos ka na. Ginoong gobernador, hindi ba ikaw ay nakamali ka ng tao? Ako ang tunay na biktima. Bumobola ka. Narinig ko na. Sabi ni Ginoong Qi, bakit mo pinagsasamantalahan ang kasintahan ni Ginoong Qi? Sabi ko sa iyo, sumuko ka ngayon mismo. At humingi ng patawad kay Ginebra. Kung hindi, tiyakin kong dadaanan mo ang bilangguan. Gobernadora. Ano ba? Sinabi mo na ibibigay mo sa akin. Sino ang nagtatanggol sa iyo? Tumahimik ka. Alam mo ba kung sino si Ginoong Qi? Anong klaseng tao siya? Hindi lamang siya ang tagapagligtas ng aming pamilya, kundi isa rin siyang tao na hindi ko kayang labanan. Sinasabi ko sa iyo, kung hindi kayang tanggapin ka ni Guisi, sana, sigurado ako, masaya kang mamatay kaysa mabuhay. Ano to? Anong nangyari dito? Hanggang sa mag-umpisa na rin ang kababaihan. Tulungan mo ang matandang ito. Nakikita mo na, hindi na siya susuporta sa iyo. Baka maghanap ka pa ng iba. Tignan kung sino ang makakaprotektahan mo. Killing yun. Ah, hindi, Ginoong Qi. Ako ba'y walang galang? Ako.
ikaw, pakiusap, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Ako, isang ganitong tao, tiyuhin. Huwag kitang pahirapan. CJ, walang makakapuot. Siraan ang aking pamilya. Ano man ang mangyari, Ginoki. Basta't patawarin mo ako. Magpapaalis ako ngayon mismo. Sa buhay na ito, hindi na kita makikita pang muli. Binigyan kita ng pagkakataon. Sayang, wala kang kakayahang iyon. Kapag nagkamali ka, kailangan mong tanggapin ang parusa. Handa ka na bang mamatay? Ginoong Ki. 2. Ginoong Ki. Ginoong Ki. Sa utos ng asawa ng gobernador, dumating upang arestuhin ang suspect na si Zheng Feng. May karapatan kang manahimik, ngunit ang bawat salitang iyong sasabihin, lahat ay magiging ebidensya sa hukuman. Huliin siya. Ginoong Ki, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Ginoong Ki, Ginoong Ki, Ginoong Ki. Nakasalalay na ang gobernadora. Huwag kang mag-alala. Si Zheng Feng ay tiyak na makakakuha ng nararapat na parusa. Maganda. Maganda. Mabuti. Sige na. Narito na lahat ng nangyari. Pasensya nanay. Naguguluhan ka na lang. Wala akong problema kung sana lang matulog si Dream Yao. Sana ganoon na lang. Tara na, pabalik tayo sa bahay. Ha? Ano ang mga matatanda ng pamilya? Kailangan makita si Xiaoqi. Umupo muna kayo at maghintay. Sa susunod ay makikita ang inyong matatanda, ngunit siya ang pinakamataas na ninuno. Nabuhay pa sa pamilya Lu. Kaya't mag-ingat kayo sa inyong sinasabi. Mag-ingat ka nga. Nanay, bakit kaya kailangang makita kami ng lolo? Siguro para lang siyang susulit kay Ki. Sususulit. Siguro siya ang hindi masyadong naniniwala sa akin. Tito, wag mo akong sana'y tawa-tawaran. Tito, wag mo akong sana'y tawa-tawaran. Ikaw ay ang pinakamayamot sa pwesto sa Daxia. Kahit sa buong mundo, ikaw ay mahalaga. Isa ka sa mga pinakamahusay na nanganganib. Ang mundo, hindi ito kasing simple ng iniisip mo. May ilang mga pamilyang hindi nakikinabang. Sa panahon, kahit na mukhang magaling ako, pero kung ikukumpara sa mga nakatagong pamilya, malaki pa rin ang agwat. Mga nakatagong pamilya. Pero, Tito, kahit na ikaw ay hindi mula sa mundong ito, nasa tuktok ng pagkakaroon. May tuturing na, pangunahin sa mundong ito, ngunit kami sa pamilyang Lu, hindi naman kasing tanyag dito sa Magic City. Maliit na pamilya, walang karapatan, ang aming ninuno na maliitin ka. Ito ang pinakamatandang miyembro ng pamilya, at ang layunin ng pagkakaiba sa mga miyembro ng pamilya. Tito, ano ang ibig mong sabihin? Anong kahulugan nito? Ang pinakamatandang miyembro ng pamilya, hindi tulad ng ibang miyembro ng pamilya, kadalasang iniisip nila, hindi lamang sa pagkatalo o panalo, kundi patuloy na pag-unlad ng buong pamilya. Pero kuya, ako'y mag-asawa sa iyo, para sa aming pamilyang Loo, tunay na may mabuti lamang, walang masama, hindi ganun kasimple. Sa aking kakayahan at resources, pwede kong madaling mabuti, gawing ang pamilya ng Loo, ang pinakamahalaga sa demonyo. Ngunit ito ay nangangahulugan ng malaking panganib na nananatili sa liit. Anong panganib? Pwede kong madaling mabuti gawin ito para sa pamilya ng Loo. Tanungin ang pinakamataas na posisyon ng pamilya. Ngunit ito ay nangangahulugang ang pamilya Lu ay ganap na lilipat sa aking panig. Bilang isang pamilya, ang pinakakinatatakutan ay ang pumili ng panig. Ngunit Tito, ang ating kasal ay nangangahulugang nakabing ka na ng tuluyan sa pamilya Lu. Hindi ito pareho. Sasabihin kong hindi maganda. Ikaw ay tubig na itinapon ng pamilya Lu. Kailanman ay pwede nang putulin. Ngunit kung ang pamilya Lu ay tinanggap ang aking tulong, iyon ang tunay na malalim na pagkakabing. Hindi ba magandang iyon? May lolo kaming kasama. Sa pamilya namin, sigurado na masisilayan namin ang karunungan. Ngunit ang mataas na kita, ay madalas ay may mataas ding panganib. Nakita niya ang laozong. Magising ka na. Pumunta ka na muna. Ako naman ang matanda. Magkasundo muna ako ng 2 kabataan. Ang lolo. Ano kaya ang ibig sabihin mo? Noon. Paano niya siya nasabi? Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo. Kahit na marami akong koneksyon, marami akong kaibigan, ngunit mayroon din akong maraming kaaway. Hindi ko nasasabihin ang buong mundo. Sinasabi ko lang ang Daxia. Sa dilim, hindi ko alam kung gaano karami ang nakatago. Nais laging kagatin ako ng mga asong gubat. Kung isang araw ay bumagsak ako, at ang pamilyang Lu na malapit sa akin, ay hindi ba kayang makaiwas sa panganib? Kaya't ito ang sinasabi ng ating mga ninuno. Mataas na kita, kadalasan ay nagdudulot ng mataas na panganib. Nga, bagamat ang tukso ng maging unang pamilya ay sapat na malaki, ngunit kung ikukumpara sa pagsira ng pamilya, mayroon pa ring malaking agwat. Ang pamilya Lu ay nakapagpatuloy ng daang taon. Hindi may iwasan ang karunungan ng mga ninuno. Huwag kang magpuri sa akin. Kami ang pamilya Lu, bagamat hindi kaayo ang isang opisyal na pamilya. Ngunit gusto mong makakuha ng ilang impormasyon. Tunay kang makakagawa nito. Ikaw talaga kang isang pinagsisisihan. Xiao Mingyao, nakilala kitang lumaki. Pakinggan mo ang payo ng lolo mo. Lumayo ka sa taong ito. Bakit, ninuno? Dahil ba sa tiyuhin? Makakasama ba tayo ng pamilya Lu? Sige, mula ngayon. Ihiwalay na ako sa pamilya Lu. Tatanggalin sa talaan ng angkan. Huwag na huwag mong gawin yan. Huwag, Mingyao. Narito ang iyong tahanan. Tahanan. Kaligayahan. Tito. Kahit na tayo'y magkasama, hindi pa matagal. Ngunit, ilagay ko na ang sarili kong bilang iyong asawa. Ikaw ang aking buhay. Hindi ko kayang umalis sa iyo dahil sa isang walang katwiran na panganib. Little Mingyao. Tanging si Kiling yun. Sapat na ba ang kaalaman mo?
Alam mo ba ang kanyang pagkatao? Naranasan mo ba ang kanyang mga karanasan? Bagamat, hindi pa kami umabot sa antig na pagkakaalam. Ngunit, naniniwala ako sa kanyang pagkatao. Kahit ano pa ang ginawa ng uncle noon. Nanawaan ko paano siya nagdaan sa nakaraan. Wala akong pakialam. Ngunit sa hinaharap, kahit anong bagyo, laging may kasama siyang akin. Mingyao. Little Mingyao, alam mo ba kung gaano kalaking kasalanan? Itong bata, sasaktan siya kay Pamilya Lan. Bago pa man ang dakilang taglay, ang mga nubo na nakaambush sa liwa. Sapat na ang mga tao sa ibayong dagat, na nasaktan sa kanyang kamay, mula sa balat, gusto na talagang kainin ang kanyang laman at gamitin ang kanyang balat. Eh ano naman kung ganun? Sa pinakamalala, mamamatay ako kasama si Tito. Akala mo ba madali lang yan? Kapag naging isa kayong dalawa, ang buong pamilya Lu, ay mapipilitang ikabit sa kanyang karwahe. Dahil sa iyo. Walang kamatayang laban, ah. Hindi ba? Hindi ako makaalis sa Pamilya Lu. Anong silbi ng pag-alis mo sa Pamilya Lu? Hindi ba't dahil sa'yo? Aalis ang Pamilya Lu. Hindi sila titigil sa pagsalakay sa Pamilya Lu. Xiao Mingyao, kung banta ng buhay ng iyong mga magulang, ang gagamitin laban sa iyo, ano ang gagawin mo, pakialam mo o hindi? Kung kaya mong manood lamang, habang pinahihirapan ang iyong mga magulang, at ang Pamilya Lu ay parang tahimik na lawa, hindi na ako mag-aalala sa iyo. Ngunit mula pa sa iyo, talaga kang mabait sa loob ng puso. Ito ang iyong kulang. Ito ang iyong mahina. Ano kaya ang gagawin natin dito? Tito. Tito, sige na, mag-isip ka ng paraan. Tama ang sinabi ng dating lolo natin. Tito. Anong ibig mong sabihin mo sa akin? Ki kapatid, kung hindi ka nakailanman. Kayong kasama ni Xiao Mingyao, bumalik ka sa pinanggalingan mo. Lolo. Kailan nga ako sinabi, huwag nang mangarap kay Mingyao. Anong ibig mong sabihin, bata? Ang ibig kong sabihin ay, gusto kong pakasalan si Mingyao. Gusto kong pakasalan si Mingyao. Hi, bata. Wala ka bang pakialam sa Pamilya Lu? 272 buhay. Kailangan mo ring pakasalan si Xiao Mingyao. Hindi ka ba natatakot na makakarma ka sa ganitong ginawa? Tito. Masaya na akong marinig mong sabihin na pakasalan mo ako. Sobrang naantig na ako. Ngunit, ayokong maging kahinaan mo. Kami sa Lu Pamilya. Higit pa rito, hindi kita kayang pabayaan. Mingyao. Hindi mo kailanman. Pinaurong ang aking likuran. Bagaman ikaw ang aking kahinaan. Ngunit aalagaan kita ng mabuti. Mahal na ninuno, naiintindihan ko ang iyong nararamdaman, ngunit hindi ko pinapayagang gawin mo iyon. Anong kahulugan yan, Ki? Ang karunungan ng mga ninuno na magtiis. Hindi kita kaya. Walang kwenta ang pamilya ni Lan sa loob ng daang taon. Hanggang ngayon ay isang, walang halaga at maliit na pamilya. Magsalita ka. Huwag mong isama ang iyong baril o tungkulin. Tama bang gusto mong sabihin? Masiguro mong masasabi mo na, kapag buhay ang tao, ang damo ay nagdudulot ng tag-ulan. Kung guguhit ka na lang ng buhay ninyo, sa ganito, kaya lieber agad aking matay. 2, Gigit Siyawa, napakalasing mong isipin. Alam ko, may ilang tagumpay kang natanggap. Ngunit kumpara sa mga nakatagong pamilya, ikaw ay patuloy na kulang sa pundasyon. Ikaw ay hindi talaga naiintindihan. Ang hirap ng mga magulang ng pamilya. Alam ko, sa ganitong klase ng pamilyang may daang taon, hindi kayang tanggapin ang katulad kong isang magsasaka. Kahit na mas mayaman ako kay kayo, pero ayos lang sa akin, dahil mas magaling ako kaysa sa inyo. Ako ay isang mayamang pamilya. Gusto kong marinig ang mga opinyon ni Kixiaoyu. Seryoso, nasa ika-21 siglo kayo. Liu Pamilya. Ngunit ang mga isip ninyo ay matagal nang naipit ng mga tradisyonal na bandage sa paa na pumatay sa inyo. Bata. Kung may sasabihin, sabihin mo na lang. Huwag nang magmura dito. Bawasan mo ang mga pang-insulto. Ang malaking pamilyang Lu na may 100 taon, at ngayon ay nanatiling stationary para lamang maprotektahan ang sarili. Pwede ba ninyo siyang ipaglaban? Sa harap ng lahat ng ninuno ninyo sa pamilya Lu, alamin ninyo kung sino ang mga ninuno ninyo. Sa simula ng pamilyang Lu, ay dating mga magsasaka. Hindi ka pa nga. Pwede kang mag-comment. Tumatanggap ka lang ngayon. Ang mga matatanda ng pamilya Landesa. Noon pa nga. Noong una silang lahat, galing sila sa digmaan. At nagtayo ng malaking yaman. Kayo, ay ilang araw pa lang nakakakain ng maayos. Ayaw na ninyong umunlad. Nagmamalasakit na lang sa sarili. Kung ako ang unang ninuno ng pamilya Lu, matagal na kayong pinabayaan ko sa inyo. Ikaw, batang ito. Ngayon, huwag mong isipin na makakalabas ka sa bahay ng Lu. Kahit na mas mayaman at makapangyarihan ka kaysa sa amin. Ano naman ang halaga niyan? Kapag nagalit ang isang tao, maaaring magdulot ito ng dugo. Kung magsasalita ka pa tungkol sa matanda, lalabanan kita. Lolo, hinihiling ko sa'yo. Napatawarin si Tio. Sinasabi lang niya iyon sa galit. Ito ay dahil sa kahulugan ng lolo ng pamilyang Lu. Sa mga nakaraang taon, nagsikap kayong magpakatatag. Ngunit nakalimutan ang pinakamabuti. Ang depensa ay pag-atake. Kapag wala ng kaaway sa harapan, sino pa ang makakapagbigay banta sa inyong pag-iral? Yesue, ang ganda ng sinabi. Huwag kalimutan, ikaw. Ang sitwasyon mo ngayon ay hindi rin maganda. Ayon sa atin, matagal nang may mga nakatagong pamilya na hindi masaya sa iyo, di ba? At ano naman kung ganun? Sige lang, isa lang ako. Isa-isa ko silang papatayin. Hanggang matakot sila sa akin, manginig sila. At hindi na makatingin sa akin. Sabi ng mabuti, Tito. Handa si Mingyao na makipagtulungan sa iyo upang makamit ang kapayapaan at kasaganaan. Patawad, ninuno, sa pagkukulang ni Mingyao. Nagpa siya si Mingyao na
hindi aalis kay Tito. Umaasa pa rin na pagbigyan ng ninuno. Hahaha, congrats sa inyo. Nagdaan na kayo sa pagsusulit. Lolo, ano ang ibig sabihin nito? Anong kahulugan nito? Ang pagsubok lang namin kayo kanina. Dahil ang pamilya namin ni Ginoong Lu, kapag may isang bagay na nabago, lahat ay nagbabago. Para sa kabila ninyong antas, mahirap magpasya sa kasalukuyang pakikipagkasundo. Ngunit ang batang ito ay magandang tao. May dugong kabiguan. Sana mo kaya, tulungan ninyo ang aming pamilyang Lum. Puntain ninyo ang pinakamataas na puwang ng mundo. Lolo, gagawin ko yan. Sana'y ipagdiwang natin. 2 bagong miyembro talaga. Salamat, dating ninuno.